Mateo, ang henyo. Credit to the author. M941 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga tao, gaano man kalakas, lahat sila ay may malambot na panig. Noong nakaraan, nang mamatay si Matthew, ang puso ni Megan ay parang mga patay na abo rin. Kung hindi niya nakatagpo si Mateo, marahil ay tahimik na siyang namatay sa walang hanggang mundo. Ngunit isang di inaasahang pagtatagpo ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang buhay muli. Ito rin ang dahilan kung bakit kaya niya pang magtiis hanggang ngayon. Kung walang Mateo, kahit na may Asher Spirit Heart Fusing Fluid, hindi rin mabubuhay si Megan hanggang ngayon. Lumipas na ang ilang taon na ito, naniniwala akong sinaliksik mo rin ng husto ang Ink Flow Spirit Dividing Art, hindi ba? Tanong ni Mateo. Ang Ink Flow Spirit Dividing Art ay ang banal na sining sa paghahati ng kaluluwa na ibinahagi ni Mateo kay Megan noon. Bahagyang tumango si Megan. Sa loob ng halos isang dekada, halos sumuko na si Megan sa paglilinang, at nanatiling nakatigil ang kanyang cultivation realm. Kapag may libreng oras siya, pinag-aaralan niya ang Ink Flow Spirit Dividing Art na ito. Napakalalim ng teknik na ito. Kaya nitong hatiin ang banal na kaluluwa sa dalawa, at hayaang lumago ang bawat isa ng mag-isa. Hindi ito kapanipaniwala. Nag-aral si Megan ng 10 taon at marami pa rin siyang mga aspeto na hindi ko malinaw, sabi ni Megan. Likas na pinagkalooban si Megan ng pambihirang katalinuhan. Ngunit ang pagnanais na matutunan ang sining ng banal na kaluluwang ito ay hindi madali. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang Ink Flow Spirit Dividing Art ay nakuha ko sa isang sinaunang talaan. Isa itong sinaunang Divine Dao Secret Art. Nakakalungkot na ang sinaunang talaang iyon ay isa lamang hindi kumpletong kopya. Ang Divine Soul Mystic Art na ito ay lubhang hindi kumpleto. Kaya kapag nililinang ang Ink Flow Spirit Dividing Art, napakalaki ng mga panganib. Kaya, noong ibinigay ko sa iyo ang mystic art na ito noon, paulit-ulit kitang pinayuhan na huwag itong linangin. Isang aksidente lang at mauuwi ka sa pagkalipol ng iyong divine soul. Nagpakita si Megan ng isang ekspresyon ng pagkaunawa at sinabing, ganito pala. Kaya pala noong sinaliksik ko ito, pakiramdam ko ay mahirap itong intindihin. Sa totoo lang, noong nakuha ko ang mystic art na ito noon, plano ko ring linangin ito. Pero bago iyon, kinailangan kong mag-isip ng mga paraan para maibalik ang mystic art na ito. Nakalulungkot, bago pa man magsimula ang bagay na ito, nakaranas ako ng isang kalamidad sa paglipol, bumaantong hininga si Mateo at sinabi. Nanigas ang katawan ni Megan nang marinig niya ito. Bagamat mahinahon itong sinabi ni Mateo, ang dagok na iyon noon ay para sa isang makapangyarihang alchemy emperor na nakarating na sa tugatog ng pagiging perpekto ay may isip lamang. Ramdam niya kung gaano kabigat ang pasanin na ipinapasa ni Mateo sa kanya. Bahagyang nabasa ang mga mata niya habang mahinang sinasabi, Mateo, sana ay madala ko ang bigat na ito kasama mo at makapagpatuloy. Dahan daw ang pinunasan ni Mateo ang mga luha para sa kanya at sinabing may bahagyang ngiti, hindi ko pa naisip na makakuha ng suporta mula sa iba noon. Gayunpaman, isa kang exception. Balang araw, ako, si Mateo, ay tiyak na isasama ka at aabot sa tuktok, at sasalakayin natin ang transcendent na kaharian ng mga Diyos. Labis na naantig si Megan at paulit-ulit na tumango. Pero hindi pa kumpleto ang mystical na sining na ito. Paano ako dapat maglinang? Tanong ni Megan, na nag-aalinlangan. Ngumiti si Mateo at sinabing, bago ka pa man makilala, ang mahiwagang sining na ito ay palaging nakaukit sa aking mga alaala. Hindi ko ito kailanman naisip. Pero pagkatapos kitang makilala, sinimulan kong ibalik ang mahiwagang sining na ito. Gulat na sabi ni Megan, ikaw. Talaga bang naibalik mo ito? Ang Ink Flow Spirit Dividing Art na ito ay isang sinaunang sekretong sining ng Divine Dao. Baka sa mukha ni Megan ang pagkamangha. Sa 10 taon na ito, ang pinakaginagawa niya ay ang pag-aaral ng Ink Flow Spirit Dividing Art. Ngunit sa harap ng hindi kumpletong pamamaraan ng cultivation na ito, medyo nakakapagod intindihin, lalo na ang pag-usapan ang tungkol sa cultivation. Pero 10 taon lang talaga ang ginamit ni Mateo para ibalik sa orihinal nitong anyo ang isang sinaunang sekretong sining ng Divine Dao. Ito. Gaano kalaking talento ang kailangan nito?
Walang kahit isa sa mga pamamaraan ng banal na Dao cultivation ang hindi kapani-paniwalang mahirap unawain. Ang mga may kaunting kakulangan sa talento ay hindi man lang kayang matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Isang hindi kumpletong mystical na sining, ang kahirapan ng paglinang ay lalong sumikat ng husto, lalo na't pag-usapan ang pagpapanumbalik ng pamaraan ng paglilinang. Pero naibalik talaga ni Mateo ang pamamaraang ito ng paglilinang. Paano siya hindi mabibigla nito? Sa totoo lang, hindi naman ito kasing nakakatakot ng iniisip mo. Bagamat ang Inflow Spirit Dividing Art na ito ay isang sinaunang Divine Dao Secret Art, ito ay bahagi lamang sa ilalim ng Deity Realm. Kung maingat itong pagdudugtong-dugtungin, maaari pa rin itong maibalik, malamig na sabi ni Mateo. Tumingin si Megan kay Mateo nang may ekspresyon ng pagsamba at bumaantong hininga sa paghanga, tunay ngang henyo si Ginoo. Sapat na ang isang bagay na ito para magdulot ng kaguluhan sa Divine Realm. Casual na binanggit ni Mateo ang bagay na ito, ngunit si Megan ay hindi isang inosenteng batang babae. Bagamat hindi siya isang mayabang na individual, lubos pa rin siyang nagtitiwala sa sarili niyang likas na kakayahan. Kung hindi dahil sa pag-trigger ng spirit physique na nagresulta sa pagkapunit ng divine soul, tiyak na nakarating na siya sa Dao Profound Realm ngayon. 10 taon ang ginugol niya pero hindi man lang niya natutunan ang Inflow Spirit Dividing Art, habang 10 taon naman ang ginugol ni Mateo para lubusang maibalik ang mistiko nitong sining. Hindi masukat ng distansya ang pagkakaibang kaakibat nito. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging mapagmalaki si Megan. Ito ang Panginoong Mateo na kanyang iniidolo. Ang kakayahang ibalik ang isang paraan ng paglilinang ay ang pinaka-normal na bagay. Dahil dito, kapag nagsasalita siya, hindi niya namamalayang gagamit siya ng mga pangalang papuri. Ngumiti si Mateo at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Sige. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo ng detalyado ang pamamaraan ng paglilinang na ito." Kahit na maibalik ang Inflow Spirit Dividing Art, mapanganib din ang paglilinang nito. Dahil hinahati nito ang banal na kaluluwa, kahit ang 10 dakilang banal na hari ay hindi rin nangangahas na subukan ito ng padalos-dalos. Tumanggaw si Megan, at nagsimulang isantabi ang kanyang mga iniisip, at nakinig ng mabuti sa paliwanag ni Mateo. Nang nasa isang pribadong lugar sina Mateo at Megan, magulo ang Bright Moon City. Ang dahilan ay dahil nagdagdag ang pamilyang Yates ng bagong patakaran sa Bright Moon Competition, ang kampyon ng Bright Moon Competition ang maglalaban para sa tanging pwesto kasama si Mateo. Sa loob ng ilang panahon, nagkagulo ang buong Bright Moon City. Sino ba talaga si Mateo? Bakit kailangan pa siyang bigyan ng ganitong espesyal na pagtrato? Ang mga henyo na pumunta sa Bright Moon City ngayon, ang tunay na kahanga-hanga ay ang iilang iyon. Ngayon lang ako nakarinig ng sino man na nagngangalang Mateo. Saan kaya nagmula ang lalaking ito? Imbestigahan mo ako. Kailangan mong tuklasin kung sino ba talaga itong si Mateo. Ilabas mo siya. Ginagarantiya ko sa batang Panginoon na ito na hindi ko siya papatulan hanggang sa mamatay. Nag-alab sa pananabik ang buong Bright Moon City. Nagsimulang kumalat ang magulong impormasyon kahit saan. May ilan na nagsabing si Mateo ang huling disipulo ng isang pangunahing kapangyarihan, na ang lakas ay umabot na sa Dao Profound Realm, at walang kapantay ang kanyang kakilakilabot. May ilan na nagsabing si Mateo ay isang malayong kamag-anak ng pamilyang Yates. Dahil siya at si Megan ay ikasal noong bata pa sila, napilitan ng pamilyang Yates na magtakda ng patakarang ito. Sa kabuuan, lahat ng uri ng tsismis ay kumalat kahit saan. Ngunit walang exception, ang hindi pa nakikitang si Mateo ay isang walang kapantay na henyo na ang lakas sa pakikipaglaban ay hindi kapanipaniwala. Para makalaban ng mag-isa ang mananalo, kailangan maging matapang ang lalaking ito kahit ayaw niya. Sa Drunken Dream Inn, ang dekalidad na winehouse ng Bright Moon City, kung saan nakilala ang Waning Moon Falling Petals Wine. Sa oras na ito, 3 binata ang kasalukuyang umiinom ng alak sa pinakamataas na antas. Ang mga kabataang ito ay pawang kapansin-pansin ang hitsura. Isang tingin lang, at malinaw na sila ay mga eksperto. Hey, ang isang baguhang kakapasok lang sa Faceless Realm ay makakalaban na talaga ang kampyon. Mali ba ang gamot na nak-A ni John Paul? Sabi ng isang binata. Yan Kai, kahit na harapin mo ang baguhang iyon o hindi, wala kang pag-asa. Akin si Megan, kay Baste. Sabi ng isang binata na nagpakilalang bastihan. Sino ba ang hindi marunong magyabang?
Kung may kakayahan ka, ipakita mo ang tunay mong kakayahan sa entablado. Ikaw, Bast Coldmoon Late Autumn, gusto ko talagang maranasan ito ng kaunti. Sabi ni Yan Kai nang may malamig na ngiti. Huwag kang mag-alala, hahayaan kitang masaksihan iyon. Hindi nagpakita ng kahit kaunting kahinaan si Baste. Sige, tumigil ka na sa pakikipaglaban. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang trahedya. Bago umakyat sa entablado, walang nakakaalam kung sino ang mananalo o matatalo. Pero narinig ko na si Baltazar ay nagustuhan din ang mga kwalifikasyon ng Vast Sun Bright Moon Realm sa pagkakataong ito. Nang marinig ang pangalang ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yan Kai at Baste. 942. Sa arena, umalangaw-ngaw ang mga dagandong ng tunog. Hindi pangkaraniwang matindi ang sitwasyon ng labanan. Bagamat iisa lang ang pwesto sa Bright Moon Competition, napakaganda ng dating nito. Kaya naman, ang mga batang martial artist na nagparehistro sa pagkakataong ito ay umabot sa libu-libong katao. Ang kasalukuyang nangyayari sa ngayon ay mga paunang pagpili lamang. Ang mga kalahok ay hinati sa ilang rehiyon ng paligsahan upang magsagawa ng ilang round ng labanan. Sa huli, nagpa siya ang 16 na tao na sasailalim sa huling pagsalakay. Kaya naman, bawat isa sa mga henyong martial artist na ito na nagyabang at nagmalaki ng pagiging kahanga-hanga ay inilabas ang lahat ng kanilang lakas, upang sumugod sa finals. Sa panahong ito, may kumalat ng balita. Si Megan ay kasalukuyang tumatanggap ng paggamot ng isang misteryosong eksperto at malamang nagagaling siya. Nang lumabas ang balitang ito, ang mga henyong martial artist na iyon ay parang tinurukan ng mga stimulant. Kailangang malaman ng isa na si Megan ay isang walang kapantay na kagandahan na sikat sa Divine Realm. Sa kagandahan, tanging ang Spirit Snow Divine King na nanatiling nag-iisa ang makakapantay sa kanya. Hindi na nila kailangang isipin pa ang Spirit Snow Divine King. Pero nasa malapit lang si Megan. Basta't nanalo sila sa Bright Moon Competition. Para maibalik ang isang kagandahan at makuha ang mga kwalifikasyon para makapasok sa Vast Sun Bright Moon Realm, ang ganitong uri ng tukso ay sapat na para mabaliw ang mga henyong martial artist. 5 araw nang nagsisimula ang mga paunang pagpili. Ang mga henyo ay nakipaglaban sa magulong labanan. Ang sitwasyon ng labanan ay walang kapantay na tindi. Pero pagkalipas ng 5 araw, unti-unti ring lumino ang sitwasyon. Ang kahalili ng Super Holy Land Skypool Celestial Empire na si Baltazar ang naging pangunahing paborito na maagaw ang kampyonato. Pangalawa kay Baltazar ay si Bryce ng Vast Sun City. Bukod pa rito, ang Rank 1 Holy Land, si Baste na pumalit sa Crimson Cloud Sect, si Yan Kai na pumalit sa Big Dipper Holy Land, pati na rin ang pumalit sa Spirit Crane Holy Land na si Marzan, at iba pa, ay mga paborito ring makuha ang kampyonato. Ang mga henyong martial artist na ito ay pawang mga eksperto sa first level Dao Profound ng walang pagbubukod. Para makapasok sa Emperor Realm sa kanilang edad, talagang napakahusay nilang lahat. Ang mga kabataang ito ang magiging makapangyarihang henerasyon ng Divine Realm sa hinaharap. Dapat halos magkapantay ang lakas ng mga taong ito. Kung sino ang maaaring manalo sa huli, maaaring nakadepende pa rin ito sa live performance. Pero sa dami ng mga henyong martial artist, tiyak na may mga maitim na kabayong lilito. Ang pinaka-nagulat ng mga tao ay ang katotohanang mayroon pa ring faceless realm martial artist sa top 16. Isang binata iyon na nakasuot ng itim na damit. Guwapo ang mukha niya, ngunit ang pares ng malalalim na matang iyon ay nagsasabi sa lahat na ang taong ito ay hindi dapat paglaruan. Saan kaya nanggaling to si Harley? Nabalitaan ko na sa huling laban niya, natalo niya ang henyo ng martial artist ng isang Rank 1 Holy Land at umabant. Sa kanyang datos, isinulat niya na siya ay nagmula sa Divine Martial Hall. Pero anong klaseng paksayon itong Divine Martial Hall? Parang ngayon ko lang ito narinig. Sa tingin ko ay maliit na paksayon lang ito. Ang pag-abante nitong si Harley ay swerte rin. Ang rehiyon ng kanyang torneo ay wala talagang mga henyo sa Dao Profound Realm. Kung hindi, tiyak na wala na itong kinalaman sa kanya. May katuturan naman. May isang henyo sa Dao Profound Realm ng Rank 1 Holy Land na malas at napunta sa parehong grupo ni Walker Buffon. Napakasama ng resulta. Ang huling 16 na taong napagdesisyonan, ang karamihan ay nasa loob ng inaasahan. Ngunit ang isang maitim na kabayong tulad ni Harley ang naging paksa ng usapan ng lahat.
Tumayo si Harley sa entablado, at malamig na tiningnan ang lahat ng nasa ibaba ng entablado, nang may pagngutya sa kanyang puso. Mateo, kapag nakita mo ako, siguradong magugulat ka ng husto, di ba? Sa pagkakataong ito, personal kitang talunin, at pagkatapos ay papanoorin kitang pakasalan ang iyong asawa. Kung nandito lang si Mateo, makikilala niya na itong si Harley ay si Harley ng Endless World Purple Mansion Sect. Noon, binugbog siya ni Mateo at ikinamatay. Sa huli, nawala rin siya. Hindi inaasahan na magpapakita na pala siya ngayon sa Divine Realm. Pero hindi na maaaring sabay-sabay na banggitin ang lakas ng kasalukuyang Harley. Dahil hindi siya nagpakita sa loob ng maraming taon, ang kanyang cultivation realm ay nalampasan na ang kay Mateo, at naabot na ang tugatog ng Faceless Realm. Sa arena match kanina, madali niyang natalo ang batang henyo ng isang rank 1 Holy Land. Maliwanag na ang kanyang lakas ay malamang na mas malakas kumpara kahit kanyang cultivation realm mismo. Siyempre, sa Bright Moon competition sa pagkakataong ito, si Baltazar pa rin ang pinakapaborito. Ang pundasyon ng isang napakabanal na lupain ay hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Kahit ang mga nilalang tulad ng 10 dakilang banal na hari ay hindi rin ang ahas na padalos-dalos na pukawin ng isang napakabanal na lupain. Si Baltazar, ang kahalili ng napakabanal na lupang ito, ang kanyang lakas ay likas na pambihira. Gayunpaman, si Harley, na nasa peak 9th level Faceless Realm pa lamang, ay tila walang pakialam sa kanya. Sa oras na ito, si Megan Inang ng Inkflow Spirit Dividing Art, ang banal na kaluluwa sa kanyang dagat ng kamalayan ay talagang nagbago at naging isang masa ng kaguluhan. Megan, ngayon ay naabot na nito ang pinakamatinding sandali, ang paghahati sa banal na kaluluwa. Ang prosesong ito ay napakasakit, at napakadelikado rin. Ubusin mo muna ang soul separating pill. Kapag ang iyong banal na kaluluwa ay nahati sa dalawa, ibabalik nito ang iyong dalawang napinsalang banal na kaluluwa ng may pinakamabilis na bilis, at sisiguraduhin na malalampasan mo ang pinakamadelikadong sandali. Upang makapaghanda para sa pinakamasama, ang aking puwersa ng kaluluwa ay papasok sa iyong dagat ng kamalayan upang tulungan ka. Sabi ni Mateo ng may seryosong ekspresyon. Dahil hinahati ang banal na kaluluwa, kahit ang isang makapangyarihang tulad ni Mateo ay kailangan ding maging maingat. Isang sandali ng kawalang ingat, at ito ang magiging resulta ng paglalaho ng kaluluwa. Kung si Mateo ay may tulong mula sa Soul Suppressing Pearl, hindi siya magkakaroon ng anumang problema. Ngunit si Megan ay hindi. Kaya naman, gumawa rin si Mateo ng mga mahusay na paghahanda, sinusubukang bawasan ang panganib sa pinakamababa. Huminga ng malalim si Megan at bahagyang tumango habang sinasabing, sige, magsisimula na ako. Sinimulan ni Megan na hatiin ang kanyang banal na kaluluwa ayon sa incantation ng Inkflow Spirit Dividing Art. Sa simula pa lang, ang sakit na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso ay parang kidlat na bumalot sa kanyang buong katawan. Nako! Sa oras na ito, ang banal na kaluluwa ni Megan ay hindi pinupunit ng dalawang uri ng espirito, kundi tunay na naghihiwa-hiwalay. Ang ganitong uri ng paghihirap ay 100 beses na mas malakas kaysa sa pagkapunit. Napakapangit din ng ekspresyon ni Mateo. Sinabi niya sa seryosong boses, ang diwa ng pakikipaglaban ay napupukaw sa unang pagtugtog ng tambol, nauubos sa pangalawa, at nauubos sa pangatlo. Sinungaling, huwag kang sumuko sa kalagitnaan. Pagkarinig sa mga salita ni Mateo, hindi na nagatubili si Megan, at desperado nang inikot ang Inkflow Spirit Dividing Art. Ang ulap ng kaguluhang iyon ay unti-unting nahahati sa dalawa na parang mga selyulang naghahati. Kasabay nito, sa wakas ay nailabas na ng lakas ng pagpapagaling ng soul separating pill ang epekto nito. Isang banayad na enerhiya ang unti-unting bumalot sa dalawang ulap ng magkahiwalay na kaguluhan at nagsimulang bumalik sa dati gamit ang lahat ng lakas nito. Pero sa oras na ito, biglang natuklasan ni Mateo na ang pag-ikot ng Inkflow Spirit Dividing Art ni Megan ay bumagal ng bumagal. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Alam niyang halos hindi na makatiis si Megan. Ang ganitong uri ng sakit na dulot ng pagkapunit ay hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Magtiyaga ka, Megan. Sigaw ni Mateo. Gayunpaman, unti-unting nanlalabo ang kamalayan ni Megan, ganap na hindi na marinig ang mga salita ni Mateo. Sa ganitong bilis, siguradong mamamatay si Megan. Bagamat matagal na niyang inaasahan na hindi madaling malampasan ang balakid na ito, hindi inisip ni Mateo na ganito pala ito kahirap.
Alam ni Mateo na si Megan ay pinahihirapan ng dalawang uri ng mga espirito sa buong taon. Ang kanyang banal na kaluluwa ay talagang napakahina na. Ang paggamit ng Inkflow Spirit Dividing Art ay magdudulot ng napakalaking pasanin sa banal na kaluluwa. Pero wala nang ibang pagpipilian si Mateo. Kung hindi pa rin niya gagamitin ang Inkflow Spirit Dividing Art, lalong lalala ang kalagayan ni Megan. Sus Mariosep. Napaigik si Mateo. Isang walang hanggang puwersa ng kaluluwa ang sumugod patungo sa magulo at banal na kaluluwa ni Megan at mabilis na inayos ang pinsalang dulot ng pagkapunit. Gayunpaman, sinusubukan pa rin itong magpalabas ng isang kariton na puno ng nasusunog na mga troso gamit ang isang tasa ng tubig. Ang kamalayan ni Megan ay lalong nanghina. Ang magkahiwalay na kaguluhang iyon ay unti-unting nanghina at tuluyan ng maglalaho. 943. Bumuhos ang kaluluwa ni Mateo patungo kay Megan nang walang pakialam sa sarili niyang buhay, sinusubukang iligtas ang lumalalang sitwasyon. Gayunpaman, ang buhay ni Megan ay mabilis na nawawala sa oras na ito. Kahit napilitin ni Mateo na patayin ang kuryente, wala rin siyang kapangyarihang baguhin ang takbo ng sitwasyon. Sus Mariosep. Perlas na pumipigil sa kaluluwa, hindi ba't napakalakas mo? Iligtas mo agad si Megan. Labis na balisa si Mateo at hindi mapigil ang magmura. Sa mismong sanling ito, ang tanging paraan na naiisip ni Mateo ay ang soul-suppressing pearl. Ngunit, kahit anong pagmumura niya, walang naging reaksyon ang soul-suppressing pearl. Di nagtagal, tuluyang naubos ang puwersa ng kaluluwa ni Mateo, habang ang banal na kaluluwa ni Megan ay lalong nanghihina, malapit ng maglaho. Wala nang ibang pakialam si Mateo. Ang kanyang banal na kaluluwa ay sumugod sa dagat ng kamalayan ni Megan nang may malakas na pag-ugong, nagsanib puwersa sa kanyang banal na kaluluwa. Buong sigla niyang ibinuhos ang pinagmulang kapangyarihan ng sarili niyang banal na kaluluwa sa banal na kaluluwa ni Megan, sa pag-asang mailigtas niya si Megan. Ang pagbubuhos ng kapangyarihang pinagmulan ay katumbas ng pagsunog sa sarili niyang banal na kaluluwa. Kahit na mailigtas niya si Megan, magiging napakahirap para sa kanyang sarili na mabuhay. Ginagamit ni Mateo ang sarili niyang buhay bilang kapalit para mailigtas si Megan dito. Totoo nga, sa ilalim ng halos baliw na aksyon na ito ni Mateo, sa wakas ay nakabawi ang banal na kaluluwa ni Megan ng kaunting sigla at muling nagsama-sama. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Mateo ang labis na tuwa. Ang kanyang pinagmulang kapangyarihan ay bumuhos sa banal na kaluluwa ni Megan nang walang gaanong pag-aalala sa kanyang buhay. Sa isang iglap, ang banal na kaluluwa ng dalawang tao ay nagsimulang maghalo ng may perpektong pagkakaisa. Erg. Mateo, ikaw. Anong ginagawa mo? Ayaw mo na ba sa buhay mo? Sa wakas, bumalik sa dati si Megan at natuklasan ang kabaliwan ni Mateo, at hindi sinasadyang namutla sa takot. Napakalinaw niya kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Mateo. Pero wala talagang pakialam si Mateo. Masigla siyang ngumiti at sinabing, hindi ko kaya kung hahayaan mo akong panoorin kang mamatay. Huwag mo akong pakialaman, ituloy mo na lang ang pag-ikot ng Inkflow Spirit Dividing Art at hatiin ang banal na kaluluwa. Bilisan mo, kung hindi, mamamatay tayong dalawa. Mariin na pinagdikit ni Megan ang kanyang mga ngipin. Tumutulo ang dugo sa kanyang puso. Hindi niya inakala na sa pagkultibo ng Inkflow Spirit Dividing Art, ganito pala ang resulta. Kung matagal na niyang inaasahan ang konklusyong ito, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa linangin ito. Pero alam niyang tama ang sinabi ni Mateo. Kung hindi siya makapagdesisyon, silang dalawa ang mamamatay. Ang magagawa niya ngayon ay tapusin ang Divine Soul Division sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, hindi nakakailanganin ni Mateo na ibuhos ang origin power sa kanya. Ang mga luha ni Megan ay parang binasag ang dam, walang tigil na umaagos. Habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, pinaikot niya ang Inkflow Spirit Dividing Art, pinabilis ang paghahati ng banal na kaluluwa. Sa mismong sandaling ito, ang sakit ng banal na pagwawasak ng kaluluwa ay hindi kayang tapatan ng 10,000 ng kanyang sakit ng puso. Pakiramdam ni Megan ay parang may dalang kutsilyo, at dinudukot ang laman ng kanyang puso ng sunod-sunod. Unti-unti, ang banal na kaluluwa ni Megan ay lalong lumakas, habang ang banal na kaluluwa ni Mateo ay lalong nanghihina. Mabilis na naglaho ang kanyang buhay. Biglang nanginig ang buong katawan ni Megan. Sa wakas ay nahati sa dalawa ang kanyang banal na kaluluwa.
Ang soul separating pill at ang origin power ni Mateo ay baliw na nag-aayos ng kanyang mga pinsala. Mateo, tumigil ka nga. Pakiramdam ni Megan ay halos mawalan siya ng hininga habang sumisigaw ng paos. Bahagyang ngumiti ang ilusyonaryong banal na kaluluwa ni Mateo at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Megan, hindi ako naniniwala na kaya nitong panuurin akong mamatay." Natigilan si Megan. Hindi pa niya maintindihan kung ano ang nangyayari nang bigla siyang makaramdam ng panlalabo sa kanyang paningin, at bigla siyang napadpad sa kadiliman. Pagdating sa madilim na bahaging ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mateo, inihiwalay ang sarili sa banal na kaluluwa ni Megan. Mateo, ayos ka lang ba? Magulo pa rin si Megan sa kasalukuyan. Sandali, dapat dalawang magulo ang mga ito. Ang boses na iyon ay nagmula sa loob ng kaguluhan. Ang katawan ni Mateo ay labis nang nanghihina na parang anumang oras ay maaari itong maglaho. Pagdating natin dito, dapat ay ligtas na tayong dalawa. Mabilis na iikot ang ink flow spirit dividing art at ibalik ang iyong pangunahing katawan. Sabi ni Mateo. Kahit hindi niya maintindihan ang nangyayari, sumunod pa rin si Megan. Sa oras na ito, lumitaw ang mga maliliit na butil ng fluorescent na ilaw sa loob ng madilim na espasyo, na parang isang nagniningning na kalawakan. Sadyang napakaganda para pagmasdan lahat ng sabay-sabay. Di nagtagal, bumalik sa dating anyo si Megan, at naging anyo ng dalawang Megan. Para lamang makita si Megan na tahimik na binibigkas ang oras ayon. Isa sa mga figure ay ang direktang sumugod sa kabilang katawan, at talagang nagsanib puwersa. Nang makita ang sitwasyon, pinilit ni Mateo na ngumiti at sinabing, "Hey, sa wakas ay nagtagumpay ka. Sa hinaharap, hindi mo na kailangang magdusa sa sakit ng pagpunit ng banal na kaluluwa." Pero walang pakialam si Megan dito. Lumapit siya para suportahan si Mateo at pinagsabihan, "Napakapabaya mo. Kung gagamitin mo ang napakaraming origin power kahit isang beses lang, mamamatay ka. Kung mamamatay ka, ano pa ang saysay ng pamumuhay ko ng mag-isa?" Nang si Mateo ay labis ng nalungkot at nais na niyang mamatay. Sa mga oras na iyon, wala pa rin siyang nararamdamang anumang problema kay Mateo. Ngayong nakuha na niya ang pagtanggap ni Mateo, maituturing na itong palihim na pangako ng kanyang sarili habang buhay. Kung sakaling mamatay si Mateo, tiyak na susunod siya at aalis ng walang anumang pag-aalinlangan. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, "Sabi ko kanina, sabay tayong aabot sa tuktok. Kung ikaw ang unang mamamatay, kahit na gumala ako sa divine realm ng walang hadlang, ano pa ang saysay? Kahit hindi ako sigurado, alam kong ililigtas ako nito. Hindi ko lang talaga inakalang hihilahin ka rin nito papasok." Kumislap ang mga mata ni Megan, at mausisan niyang sinabi, "Ano ba yan? Nasaan na tayo? Parang nakakulong ang ating mga banal na kaluluwa. Ang lugar na ito ay ang espasyo ng Soul Suppressing Pearl. Kung tungkol naman sa kung ano ito, hindi ko rin alam kung paano ko ito sasabihin. Gayunpaman, dapat itong maging isang kahangahangang divine item." Sabi ni Mateo. Sa oras na ito, ang hindi mabilang na fluorescent light na iyon ay talagang gumalaw, at nagkulumpon patungo kay Mateo dito. Direktang tumama ang mga fluorescent lights kay Mateo, at muling nag-init ang kanyang katawan. Nang makita ang hindi kapani-paniwalang tanawing ito, si Megan, na laging kalmado, ay hindi mapigil ang ibuka ang kanyang bibig. "Ito. Kay mahiwaga. Ang mga fluorescent light na ito ay kayang-kaya talagang punan muli ang iyong origin power." Gulat na sabi ni Megan. Ang pinagmulang kapangyarihan ng banal na kaluluwa ay katulad ng asensya ng dugo ng martial artist. Ang pinakamahalagang pag-iral. Bukod pa rito, kapag naubos na ang pinagmulang kapangyarihan ng banal na kaluluwa, mas mahirap pa itong punan muli kaysa sa asensya ng dugo. Halos naubos na ni Mateo ang kanyang origin power para mailigtas siya at umabot na sa puntong naubusan na siya ng langis, at malapit nang mamatay ang lampara. Posible siyang mamatay anumang oras. Ngunit ang mga fluorescent light na ito ang direktang nagbabalik sa origin power ni Mateo. Masyadong mahiwaga ang eksenang ito. Nakangiting sabi ni Mateo, "Wala lang ito. Noong nakaraan, halos napunit ang aking banal na kaluluwa, at tinulungan ako ng Soul Suppressing Pearl na maibalik ito." Nagulat si Megan at mas naunawaan ang kaimahimala ng Soul Suppressing Pearl na ito. Hindi niya lang akalain na nakaranas pala si Mateo ng ganitong mapanganib na insidente noon.
Nakita ni Mateo na mausisa siya at ikinwento ang nangyari nang makasalubong niya si Fingod Langier sa boneyard, na labis na ikinagulat ni Megan. Mayroon talagang lahi ng mga demonyo sa mundong ito. Sa pag-iral ng Diyos ng mga demonyo, isang bagyo ng matinding pagdanak ng dugo ang malamang na magaganap sa banal na kaharian. Nag-aalalang sabi ni Megan. Tumanggaw si Mateo, ngunit mapait na ngumiti, ang sakit ng ulo ko ngayon ay, paano tayo lalabas? Noong nakaraan, nakulong ako ng 1 taon. 944. 1 taon. Tapos kapag lumabas tayo, hindi ba't naninilaw ang mga bulaklak? Gulat na sabi ni Megan. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, alinman dito, hindi ko talaga makontrol ang espasyong ito. Nasa akin na ang desisyon kung kailan tayo lalabas. Hindi napigilan ni Megan ang hindi makapagsalita at mas naunawaan na niya ang mahiwagang katangian ng soul-suppressing pearl na ito. Alam niyang napakalakas ng kakayahan ni Mateo. Kung pag-uusapan ang mga nagawa sa larangan ng banal na kaluluwa, siya ang pinakamataas na tao sa banal na kaharian. Kahit siya ay wala ring magagawa, na nagpapakita na ang pinagmulan ng soul-suppressing pearl na ito ay talagang pambihira. Putok. Putok. Sa loob ng madilim na espasyo, biglang kumulog at dumagundong ang kulog. Kumalat ang mga kidlat sa buong espasyo at bumuo ng isang karagatan ng kidlat. Nang makita ang eksenang ito, naging napakapangit ng ekspresyon ni Megan. Napakalakas na puwersa ng kidlat. Seryosong sabi ni Megan. Sabi ni Mateo, kung tama ang aking mga hula, kung kaya nating tiisin ang mga kidlat na ito, makakatakas tayo. Natigilan si Megan at namangha, ang mga kidlat na ito ay mas malakas kumpara sa makalangit na kapigatian. Pagpasok sa loob, maglalaho ang ating mga kaluluwa. Ngumiti si Mateo. Gumalaw ang kanyang katawan, at diretso siyang pumasok sa karagatan ng kidlat. Nako! Sa sandaling pumasok siya sa karagatan ng kidlat, ang buong katawan ni Mateo ay agad na nabalot ng mahigit 100 kidlat, na nagdulot sa kanyang paralisado, at hindi niya mapigil ang huminga ng palabas sa sakit. Hindi umiwas o umiwas si Mateo. Hinayaan niya lang na palibutan siya ng mga kidlat na iyon. Nang makita ni Megan ang eksenang ito, hindi niya sinasadyang nanginag. Gayunpaman, huminga siya ng malalim at sumubsob din sa karagatan ng kidlat. Swoosh! Swoosh! Agad na binalot ng kidlat si Megan, dahilan para makaramdam siya na parang malapit nang mawala ang kanyang kaluluwa. Pero nang makitang nagngingit-ngit at nagtiyaga si Mateo, sumiklab din ang matigas na ulo ni Megan, at talagang nagngingit-ngit siya at tiniis ito ng walang ingay. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas, pakiramdam ni Megan ay nanghihina na ang kanyang banal na kaluluwa, halos maglaho na. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang puwersa ng kidlat na direktang pumasok sa loob ng kanyang katawan, at sinimulang pakainin ang kanyang banal na kaluluwa. Di nagtagal, naramdaman ni Megan na mabilis na gumagaling ang kanyang banal na kaluluwa. Bigla niyang iminulat ang dalawang mata, at nakita niya si Mateo na nasa di kalayuan, na nakatingin sa kanya ng may malawak na ngiti. Kumusta? Sa tingin mo ba ay hindi inaasahang maganda ang kalagayan mo? Nakangiting tanong ni Mateo. Nagulat si Megan at hindi niya maiwasang suriin ang kanyang banal na kaluluwa, at natuklasan niya sa kanyang pagkamangha na ang kanyang banal na kaluluwa ay mas malakas na ngayon kumpara dati. Ito. Anong nangyayari dito? Gulat na sabi ni Megan. Parang isa itong uri ng pagpapagaan ng loob. Hanggat makapasa tayo sa pagsubok, magkakaroon ng hindi inaasahang ani. Sabi ni Mateo. Hindi kumbinsido, sinabi ni Megan, kung hindi natin kayang makapasa sa pagsusulit. Talaga bang maglalaho ang ating mga kaluluwa? Umiling si Mateo at sinabing, mukhang hindi. Pero hanggat hindi tayo nakapasa sa pagsusulit kahit isang araw, lagi tayong makukulong dito. Naranasan na ni Mateo ang binyag sa pamamagitan ng pagsugpo sa kalooban dati. Sa pagkakataong ito, kasama ang kidlat sa karagatan, naibuod niya ang ilang mga patakaran ng madilim na espasyo. Iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, habang lumalalim ang ating paglusong sa karagatang ito, mas malaki ang epekto nito sa banal na kaluluwa. Basta't nagtutulungan tayo ng may iisang puso, ano pa nga ba ang magiging saysay nito? Bahagyang namula ang mukha ni Megan. Tumanggaw siya, iniabot ang kanyang kamay at hinawakan si Mateo. Magkasabay na nagtungo ang dalawang tao sa kailaliman ng karagatang parang kidlat.
Ang mga laban ng top 16 sa Bright Moon Competition ay nakakuha ng atensyon ng napakaraming tao. Iniwan ni Baltazar ang mga tao sa likuran, nalampasan ang lahat ng mga paghihirap sa daan, at nanguna na upang makuha ang pwesto sa finals. At ang isa pang puwang ay lumilitaw sa pagitan ni Harley at Bryce. Masasabing sina Bryce at Harley, ang dalawang taong ito, ay parehong maitim na kabayo ng Bright Moon Competition sa pagkakataong ito. Bago ito, kaka-rating pa lang ni Bryce sa Dao Profound Realm. Sa mga henyong martial artist na ito, masasabing siya ang nasa pinakailalim ng barrel. Pero umasa siya sa Vast Sun Flameheart Pupil, tinalo si Baste, at nakuha ang kwalipikasyon sa semifinals. Kung tungkol naman kay Harley, mas maitim pa siya kumpara sa mga maitim na kabayo. Akala ng lahat ay mapalad siya, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakapasok sa top 16. Walang sino man ang nag-akala na ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot. Nang makaharap si Marzan sa unang round, 10 galaw lamang ang ginamit ni Harley para talunin ang kalaban at nakapasok sa top 8. Laban kay Yankay sa ikalawang round, gumamit lamang si Harley ng 10 galaw. Dalawang round, parehong gumamit ng 10 galaw, ay tinalo ng maayos ang dalawang first level Dao Profound Genius martial artists. Dahil dito, namangha ang lahat. Napagtanto ng lahat na ang hindi kilalang binata na ito ay tila hindi ganoon ka-simple. Kailangang malaman ng isa na sina Marzan at Yankay ay parehong mga batang talento na ang katanyagan ay kumalat sa malayong lugar sa Divine Realm. Ang kanilang mga kalakasan ay walang kapantay na nakakatakot. Ngunit si Harley, na may tanging peak 9th level faceless cultivation lamang, ay sunod-sunod na natalo sila. Ang lakas ng kanyang lakas ay kitang-kita sa isang sulyap. Hindi lang kaliit-liitan ang pagkakaiba sa pagitan ng Dao Profound Realm at Faceless Realm. Ang Dao Profound Realm ang pinakamataas na hangganan ng mga martial artist ng Divine Realm. Maraming walang kapantay na mahuhusay na henyo sa martial artist ang hindi nakalusot sa Faceless Realm, at nakakapasok sa Dao Profound Realm. Napakahirap tawirin ang baitang na ito. Ang mga nakagawa ng hakbang na ito ay pawang mga henyo sa lahat ng mga henyo. Kahit bata pa ang mga taong ito ni Marzan, nagawa nilang gawin ang hakbang na ito. Ito mismo ay nagpapakita ng maraming problema. Ngunit natalo pa rin sila sa kamay ni Harley. Isa pa, 10 galaw lang ang ginamit ni Harley para sa dalawang laban. Sa oras na ito, hindi rin nang ahas si Bryce na maging kahit kaunting pabaya nang harapin si Harley. Tiningnan ni Harley si Bryce nang may paghamak at malamig na sinabi, "Bata Panginoon ng pamilya Walker, alam kong gusto mo si Megan. Pero ipinapayo ko na sumuko ka na." Akin si Megan, kay Harley. Nalungkot si Bryce, at galit na galit niyang sinabi, "Naghahanap ng kamatayan." Kumislap ang apoy sa mga pupil ng mga mata ni Bryce. Biglang sumabog ang Vast Sun Flameheart Pupil. Matapos makapasok sa Dao Profound, ang Vast Sun Flameheart Pupil ni Bryce ay sumailalim sa isang kwalitatibong pagbabago. Ang kapangyarihan ng kanyang ocular arts ay alam na alam kung ilang beses na mas malakas kumpara sa dati. Dahil sa pag-udyok ni Harley, ang kasalukuyang Bryce ay labis na nagalit. Sa pamamagitan ng isang galaw, halos mapatay na niya si Harley. Putok, putok, putok. Ang kinatatayuan ni Harley ay naglabas ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Sa ilalim ng impact ng Vast Sun Flameheart Pupil, nanginig ang buong hanay. Nakita ni Bryce na umiwas talaga si Harley kahit kaunti, at hindi niya napigil ang magsabi ng may malamig na pang-iinis, "Hanggal." Ang manggahas na sapilitang tanggapin ang Vast Sun Flameheart Pupil ng harapan, ay parang pagsusumamo lang ng kamatayan. Pero ang manggahas na magsalita ng mga bastos tungkol kay Megan, hindi sapat ang kamatayan. Unti-unting nawala ang usok na nabuo mula sa pagsabog na nagpapakita ng figure ni Harley. Nakita ko lang siyang marahang tinatapik ang alikabok sa kanyang katawan, at mahinahong sinasabi ng lahat na ang Vast Sun, Bright Moon, ang sining sa paningin ng dalawang lungsod na ito ay walang kapantay. Kung titingnan mo ito ngayon, parang wala nang iba pa. Ang paggawa ng mga bastos na salita. Kung paano ko kakausapin ang aking asawa, iyon ang aking responsibilidad. Huwag kang mag-alala, mamahalin ko si Miss Megan ng may pagmamahal. Casual na binaliwala ito ni Harley na parang opisyal nang napili si Megan para sa kanya.
Nanliit ang mga mata ni Bryce. Wala naman talagang bakas ng pinsala sa katawan ni Harley. Hindi nga ba kayang sakta ni Harley ng kanyang vast sun flame heart pupil? Huwag kang maging hambog. Akin si Megan, walang makakaagaw sa kanya. Hindi kaya ni Mateo, hindi mo rin kaya. Umungol si Bryce, ang dalawang mata ay biglang naging kulay dugo. Bigla na lang, isang marahas na apoy ang bumuo ng isang hola na tuluyang tumakip kay Harley sa loob. Ugong. Hindi pa nagkakaroon ng oras si Bryce para maging masaya ng may malakas na ingay na kumalat. Ang kanyang hola ng apoy ay may malaking butas na pinasabog ni Harley. Bukod pa rito, ang natitirang lakas ng isang suntok ay hindi nabawasan, at diretsyong lumipad patungo kay Bryce. 745. Putok. Nabigla si Bryce at direktang napatalsik palabas ng arena dahil sa isang suntok na ito. Lahat ay tumingin sa eksenang ito nang may walang katapusang pagkabigla. Saan nga ba nanggaling itong si Harley? Masyado siyang makapangyarihan. Sus Mariosep. Sus Mariosep. Sus Mariosep. Napuno si Bryce ng walang katapusang panghihinayang at galit. Dahil sa pagkatalong ito, nawalan siya ng pagkakataong makipagkompetensya para kay Megan. Sa simula, ang iniisip niya ay ang tuluyang sirain si Mateo, pagkatapos ay pakasalan si Megan sa kanilang bayan. Hindi niya inakalang hindi pala talaga siya nakapasok sa finals. Hey! Iniisip ko kung gaano kalakas ang vast sun flame heart pupil noong una, hindi ko inaasahan na si Young Master Walker ay magiging masyadong mahina para tumanggap ng kahit isang suntok. Mukhang ang pinakamalaking kasiyahan sa paglalakbay na ito ay ang pagpapakasal kay Beauty Yates sa bahay, mayabang na sabi ni Harley. Tungkol sa isang mayabang na si Harley, maraming tao ang hindi nakatiis na makita ito. Ngunit ang kanyang lakas ay nakalagay dito, talagang hindi marami ang may kakayahang talunin siya. Kung ikukumpara sa iba, ang pinagmulan ni Harley ay masyadong misteryoso. Na ang anumang Divine Martial Hall ay sadyang hindi naririnig. Kung si Megan ang nagpakasal sa ganoong tao, malinaw na wala silang balak na gawin iyon. Ang ikalawang araw, ang araw ng finals. Ang kampiyon ay makikipagkompetensya kay Mateo para sa huling pagmamayari. Nakatayo si Baltazar sa arena, matatag at mahinahon, na may kakaibang kilos ng isang eksperto ng isang henerasyon. Ang Skypool Celestial Empire ay isang napakabanal na lupain na may napakalalim na pundasyon. Ang kanilang mga ninuno ay nakagawa na ng maraming makapangyarihang deity realm noon. Si Baltazar, bilang kahalili, ay natural na hindi na kailangang sabihin kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Sa kabaligtaran, si Harley ay tila matigas ang ulo at masungit, mayroon pang ang bahid ng kasamaan at kalupitan, na siyang dahilan kung bakit ayaw ng mga tao. Bagamat hindi lahat ay makakakuha kay Megan, umaasa silang lahat mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso na hindi magpapakasal si Megan sa isang taong tulad nito. Sa loob ng ilang panahon, ang mga hiyawan at pag-uudyok ay pawang para kay Baltazar. Hehe. Itong grupo ng mga hanggal na to, akala ba nila hindi siya matatalo sa pag-cheer para sa Baltazar na yan? Hindi pa nga nailalabas ni Harley ang ikasampung bahagi ng lakas niya hanggang ngayon. Gaano man kalakas ang Baltazar na yan, puro sapatos lang ang kaya niyang dilaan para sa kanya, sa gitna ng karamihan, sa isang hindi kapansin-pansing sulok, sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kakaibang kasuotan. Hindi talaga si Baltazar ang target ni Harley. Ang pinakalayunin niya ngayon ay si Mateo na huling lumabas, sabi ng isa pang tao. Nako, minamaliit ko talaga si Mateo na punk na ito noong panahong iyon. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis siyang lumaki. Sa loob ng wala pang 10 taon, nakarating na siya sa Faceless Realm. Pero sa pagkakataong ito, hindi dapat magpatalo si Harley, di ba? Sagot ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit. Ang lalaking nakaitim na ito ang siyang mismong taong nagmamanipula sa mag-amang Tommy ng Fierce Gale World. Siyempre, kahit nandito pa si Mateo, hindi rin niya ito makikilala. Ang iilang taong ito ay malinaw na magkakasama, lahat ay nagmula sa lugar na tinatawag na Divine Martial Hall. Sa iilang taong ito, mayroong isang lalaking nasa katanghaliang gulang na medyo mas matanda sa kanya, medyo kalmado. Sa biyaheng ito, ang ating layunin ay ang Sun Moon Heavenly Pupil. Ang batang iyon na nagngangalang Mateo ay isang maliit na karakter lamang na hindi gaanong mahalaga. Mamaya, kausapin mo si Harley, sabihin mo sa kanya na huwag siyang magdulot ng mga komplikasyon. Seryosong sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang.
Ang ekspresyon ng iilang tao sa likuran ay napalitan ng takot nang aminin nila, "Opo, banal na General Travis Han." Ang lalaking ito na nagngangalang Travis ay ang banal na general ng misteryosong puwersang iyon. Ang lakas ng isang banal na general ay mas malakas kaysa sa mga banal na tagasunod. Habang nag-uusap sila, sina Baltazar at Harley na nasa loob ng ring ay nasa gitna na ng labanan. Ang lakas ni Baltazar ay hindi kayang ikumpara kay Bryce at sa iba pa. Katulad ng first level daw profound, ang bawat galaw at tindig ni Baltazar ay hindi tinatabla ng tubig. Kahit na si Harley ay walang kapantay na makapangyarihan, hindi rin siya makakakuha ng kahit kaunting kalamangan. Naglaban ang magkabilang panig hanggang sa walang sino man ang makakuha ng kalamangan. Lofo Divine Spear. Nasa gitna ng matinding labanan ang dalawang tao nang biglang bumunot ng mahabang sibat si Baltazar, na walang dala noon. Ugong. Hindi nakaiwas si Harley sa oras at direktang naipako sa arena ng lakas ng sibat na ito. Ito ang Lofo Divine Spear. Ang Divine Daw Martial Technique ng Skyfall Celestial Empire. Masyadong malalim ngang itinago ni Baltazar ang kanyang lakas. Sinasabing ang Lofo Divine Spear ay maaari lamang simulan ang pagkultiba sa Dao Profound Realm. Bukod pa rito, ang kahirapan ng pagkultiba nito ay napakataas. Hindi ko inakalang natutunan na pala ito ni Baltazar. Nasa kamay niya ang Transcendent Grade Holy Artifact, ang Heavenly Origin Howling Cloud Spear, di ba? Ang martial technique na ito na sinamahan pa ng isang Transcendent Grade Holy Artifact, ang kapangyarihan ay walang kapantay. Dahil dito, si Harley ay nakatakdang matalo. Bagamat wala ng mga powerhouse ng Deity Realm sa mundong ito, mayroon pa ring ilang pamana mula sa Deity Realm. Tulad ng Skyfall Celestial Empire, ang ganitong uri ng napakabanal na lupain na may malalalim na pundasyon, Divine Arts, Divine Daw Martial Techniques, lahat sila ay may mga pamana. Nang mailabas ito, ang kapangyarihan ay mas malakas pa kumpara sa Tier Siyam na martial techniques. Maliban sa tunay na lakas ng mga Divine Daw Martial Techniques, tanging ang mga Deity Realm Powerhouses lamang ang makakapagpakawalan ng mga ito. Kahit na-cultivate pa ito ng mga Dao Profound Realm Martial Artists, kakaunti lamang ang kanilang makakapagpakawalan ng mga ito. Labis na natuwa ang mga tao sa ibaba ng entablado nang makita nilang nagtagumpay ang sibat ni Baltazar. Gayunpaman, si Baltazar mismo, ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang patong ng hamog na nagyelo. Matagal na niyang naipon ang lakas ng ataking ito, pero na-neutralize pa rin ni Harley ang malaking bahagi ng puwersa, iniiwasan ang kanyang mahahalagang bahagi. Nabunyag na ang kanyang trump card, habang ang trump card ni Harley ay hindi pa rin nabubunyag. Tunay ngang dahan-daw ang gumapang si Harley upang tumayo. Bagamat medyo gasgas, wala namang masyadong malala na pinsala. Tunay ngang karapat-dapat na maging disipulo ng isang napakabanal na lupain para saktan ako. Pero ito lang at wala nang iba. Mapangot siyang sinabi ni Harley. Isang kurbadong talem ang lumitaw sa mga kamay ni Harley. Sa sandaling lumitaw ang kurbadong talem, isang alon ng mabangis na chi ang mabilis na kumalat, na kinagulat ng mga tao hanggang sa kaibuturan. Transcendent Grade Holy Artifact. Anong klaseng paksayon ba itong Divine Martial Hall na ito, para magkaroon ng ganito kalakas na Transcendent Grade Holy Artifact? Gulat na sigaw ng isang tao. Tumingin si Harley kay Baltazar at sinabing may magaan na ngiti, dahil gumamit ka ng Divine Daw Martial Technique, gagamit din ako ng Divine Daw Martial Technique. Magpakita tayo ng laban at tingnan kung kaninong Divine Daw Martial Technique ang mas kahanga-hanga. Casual na sinabi ito ni Harley, ngunit may bahid ng pagkabigla nang marinig ito ng ibang tao. Ano? May alam din si Harley tungkol sa Divine Daw Martial Technique. Paano ito nangyari? Ganoon lang kaliit ang mga puwersang may Divine Daw Martial Techniques. Bukod sa 8 dakilang super banal na lupain, mabibilang lang ito gamit ang isang kamay. Anong klaseng background ba itong Divine Martial Hall? Banal na artifact na transcendent ang antas, Divine Daw Martial Technique, masyadong misteryoso itong Harley. Kung matatalo niya si Baltazar. Kung ano ang magiging resulta, hindi pa lahat ay naglakas loob na mag-isip. Ang malakas na chi pa lamang sa kurbadong talem na iyon ay nakapagparamdam na ng pagkailang sa lahat. Kung si Megan ay nagpakasal sa isang taong tulad nito, kung gayon ang pamilya Yates ay talagang nagkamali. Malungkot ang ekspresyon ni Baltazar, at palihim na siyang nakapag-ipon ng enerhiya ng asensya. Ngunit ang kanyang kalaban, si Harley, ay tila madaling nalutas ang anumang problema.
Sa sandaling tumaas ang momentum ng Talem, ang kanyang buong pagkatao ay naging ulap ng berdeng usok na sumusugod kay Baltazar. Kasabay nito, nag-ipon din ng lakas si Baltazar para sa isang pag-atake. Muling ipinakita ang Lofo Divine Spear. Dam Ugong. Dalawang figure ang nagbanggaan ng matindi. Ang pulang dugong liwanag ng Talem ay talagang nanag sa Lofo Divine Spear. Ang momentum ng Talem ay parang isang napakalakas na puwersa, may dalang di matitinag at kahangahangang momentum, at tinaggal si Baltazar. Sa ibaba ng entablado ay ganap na katahimikan. Ang kahalili ng isang napakabanal na lupain ay natalo sa isang binata na hindi kilalang tao. Ang binatang ito na nagmula sa Divine Martial Hall, hindi lamang siya may hawak na Transcendent Grade Holy Artifact, mayroon pa siyang Divine Dao Martial Technique. Maaari kayang ang Divine Martial Hall na ito ay isang nakahiwalay at napakabanal na lupain. 946. Sa Yates Family Inner Hall, dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupo sa magkaharap na upuan. Medyo pangit ang ekspresyon ni John Paul, at hindi maalis ang kunot noo sa mukha niya. Kapatid na Walker, ano sa palagay mo ang Divine Martial Hall na ito? Tanong ni John Paul. Mahirap sabihin. Kung titingnan mo ngayon, mukhang hindi naman mahina ang lakas ng Divine Martial Hall na ito. Marahil, hindi ito ang kaya nating i-provoke. Hey, kung matagal nang alam ni nakababatang Kuya Yates ang tungkol sa araw na ito, bakit ka kumilos ng ganoon sa oras na iyon? Kung matagal mo nang ipinakasal si Megan kay Bryce, saan kaya magkakaroon ng napakaraming problema? Ang nagsasalita ay ang Panginoon ng lungsod ng Vast Sun City na si Jackson. Nang marinig ang pagtatanong ni John Paul tungkol sa mga bagay-bagay ng Divine Martial Hall, hindi napigilan ni Jackson na sawayin ang kabilang panig. Bumantong hininga si John Paul at sinabing, paanong hindi alam ng Yates na ito ang nararamdaman ni Bryce? Alam mo naman ang ugali ni Megan. Wala talaga ang puso niya kay Bryce. Kapag nahirapan siya, pareho silang mapapahamak. Sinaman ni Jackson ang tingin si John Paul at malamig na sumangot. Pero alam din niyang totoo ang sinabi niya. Gusto man niyang sisihin, masisisi niya ang anak niya sa hindi pagtupad sa inaasahan. Dahil nasa magandang posisyon siya sa loob ng maraming taon, hindi man lang niya nakuha ang puso ni Megan. Tungkol sa pagsasama ni Bryce at Megan, parehong natuwa ang dalawang pamilya na mangyari ito. Bukod sa loob ng Vast Sun Bright Moon Realm, mayroon pa ring isa pang paraan upang makuha ang Sun Moon Heavenly Pupil, iyon ay ang pagsasama ng isang likas na Vast Sun Flame Heart Pupil at isang likas na Moonlight Heavenly Eye. Sa loob ng napakaraming taon, bihira nang lumitaw ang dalawang uri ng likas na espiritong pangangatawan na ito sa pamilya Walker at pamilya Yates. Kahit na lumitaw man sila, bihira rin itong lumitaw sa iisang henerasyon. Walang sino man ang umasa na kapag umabot na ito sa henerasyong ito, ang dalawang uri ng espiritong pangangatawan na ito ay sabay na lilito sa dalawang pamilya. Kaya naman, mabilis na naging magkapareha sina Jackson at John Paul, dahil nais nilang ipare sina Bryce at Megan. Madalas na pumupunta si Bryce sa pamilyang Yates simula pagkabata at nakikisalamuha kay Megan. Maliban na lang, habang unti-unting tumatanda ang dalawang tao, unti-unting humiwalay si Megan kay Bryce. Lalo na matapos makita ni Megan si Matthew, wala nang puwang ang puso niya para sa iba. Walang saysay na hinabol ni Bryce si Megan ngunit hindi niya inaasahan na isang Mateo ang susugod sa kalagitnaan. Dahil dito, lalong nawala ng pag-asa si Bryce. Sa totoo lang, nang may sigawan ng pamilyang Yates ang Bright Moon Competition na ito sa pagkakataong ito, medyo nagpapasalamat si Jackson bago ito. Habang nakapasok si Bryce sa Dao Profound Realm, ang kanyang Vast Sun Flame Heart Pupil ay lubusang nagising, ang kapangyarihan nito ay lumalakas ng husto. Hanggat makukuha niya ang unang pwesto, maaari niyang pakasalan si Megan sa kanilang tahanan ng tama at maayos. Tungkol kay Baltazar, talagang pinlano na ito ni Jackson ng mabuti. Naniniwala siya na hanggat nagbabayad siya ng sapat na halaga, maaari niyang hayaan si Baltazar na ihagis ang Posporo. Ang huling mananalo ay si Bryce pa rin. Pero hindi ko inaasahan na isang Harley ang muling susugod sa kalagitnaan. Dahil dito, naligay sa isang mahirap na sitwasyon ang dalawang pamilya. Kung ang mananalo, sa huli, ay disipulo ng isang malaking paksayon, hindi rin naman aabot sa puntong magpapanggap si John Paul ng ganito kahaba. Ngunit hindi malinaw ang pinagmulan nitong si Harley. Kung titingnan sa lakas na ipinapakita niya, ang Divine Martial Hall na ito ay tiyak na isang Leviathan.
Paano hindi mag-aalala si John Paul sa isang hindi kilalang makapangyarihang paksayon? Kung matatalo ni Harley si Mateo, hindi ba't itinutulak nito ang kanyang anak na babae sa hukay ng apoy? Ngayong dumating na ito, ano pa ang iba pang mga pagpipilian? Ang tanging pag-asa na lang ang maipagkakatiwala sa batang iyon na si Mateo. Isa lang naman siyang first-level faceless realm. Sa aking palagay, halos wala ng pagkakataong manalo. Sa tingin ko, mas mabuting maghanda ka na para hindi mo tuparin ang iyong pangako kapag nanalo na si Harley. Sa ganitong paraan, malamang ay maaapektuhan mo ang Divine Martial Hall na iyon. Paulit-ulit na pinag-isipan ito ni Jackson at nakaisip ng isang hindi magandang ideya. Ang ingay sa Bright Moon Competition ay lumaganap ng napakalakas, maging ang kahalili ng isang napakabanal na lupain ay nagulat. Kapag tumanggi, siya ay tatantanan ng pangungutya ng mga eksperto. Pero matapos dalhin ni Mateo si Megan sa isang pribadong lugar, mahigit 10 araw na ang nakalipas. Hindi pa rin sila nakakalabas ng kanilang lugar hanggang ngayon. Bukas. Siguradong makakarating sila sa tamang oras, di ba? Nag-aalangan na sabi ni John Paul. Hindi nakapagsalita si Jacksono. Tila medyo lumihis ang takbo ng mga pangyayari sa kanilang orihinal na plano. Kung hindi talaga nila kaya, sa pilitang paggambala lang ang kanilang pag-iisa. Sabi ni Jackson. Hindi pwede. Paano kung nasa kritikal na yugto sila ng paggamot ngayon, hindi ba't masisira nito ang isang mahalagang bagay? Sabi ni John Paul. Pinag-usapan ito ng dalawang magagaling na pinuno ng pamilya. Sa huli, hindi rin sila nakapagdesisyon. Sa karagatan ng kidlat, magkahawak kamay na nagmarcha sina Mateo at Megan, at nakapaglakad na ng hanggang 70,000 talampakan. Ang radius ng karagatang kidlat ay may layong 100,000 talampakan. Mayroon pa ring 10,000 talampakan, at silang dalawa ay maituturing na nakarating na sa dulo. Kung may tao rito, matutuklasan nila na sa paligid ni na Mateo at Megan, isang sagradong masa ng liwanag ang talagang lumilitaw, na nagniningning ng napakaliwanag. Dahil dito, nagmumukha silang mga matataas at makapangyarihang Diyos. Ang mga marahas na kidlat na ito, pagkatapos makapasok sa bahaging ito ng liwanag na halo, ay magiging walang kapantay na banayad. Akala ko talaga dati ay napakalubak ng daan na ito. Hindi ko inaasahan na ang paglalakad nating dalawa, ikaw at ako, na magkahawak kamay, ay napakadali pala. Tumingin si Megan kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Matapos matanggap ang binyag ng kidlat nitong mga nakaraang araw, ang kanyang banal na kaluluwa ay lumakas ng ilang beses. Ang dalawang banal na kaluluwa na naghiwalay ay lumaki na sa orihinal nitong laki. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko rin inakala na ang ating dalawang banal na kaluluwa ay talagang lumikha ng isang ugnayang. Pinalakas nito ang ating puwersa ng kaluluwa ng 100 beses. Kahit na gusto pa tayong sakta ng karagatang ito ng kidlat, hindi nito magagawa. Sa araw na iyon, hindi nagtagal matapos magkahawak kamay sina Mateo at Megan, habang nakaharap sa binyag ng kidlat, ang mga puso ng dalawang tao ay nagtagpo, at ang kanilang mga banal na kaluluwa ay lumikha ng isang ugong. Hanggat magkasama silang dalawa, ang kanilang soul force ay lalakas ng 100 beses. Sa ganitong paraan, naging napakadali ang pagbibinyag sa kanila ng kidlat. Kahit para kay Mateo, ito rin ang unang beses na naramdaman niya ang ganitong uri ng mahiwagang pakiramdam. Labis niya itong nasiyahan. Bahagyang nakangiting sabi ni Megan, kung hindi dahil kay Kuya Yuan na binaliwala ang buhay at kamatayan mo, at tinulungan akong malampasan ang mahirap na balakid gamit ang iyong origin power, malamang hindi magiging ganoon kadali para sa ating dalawa na gugustuhing lumikha ng Divine Soul Resonance. Ngumiti si Mateo at sinabing, bakit ka gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan natin? Ganitong bagay ang resonance ng banal na kaluluwa, kahit alam ni Mateo na ang antas ng kahirapan ay hindi isang ordinaryong uri ng mataas. Ang dalawang taong nag-uugnay ay dapat na dalawang pusong magkaugnay at alam ang iniisip ng isa't isa, na para bang sila ay iisang katawan, para magtagumpay ito. Ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagnanais na maabot ang hakbang na ito. Ang ilang mga kasamahan ng Dao ay naging mag-asawa sa loob ng ilang libong taon at hindi nagawang makamit ang hakbang na ito. Maiisip ang antas ng kahirapan. Gayunpaman, tinulungan ni Mateo si Megan na hatiin ang kanyang banal na kaluluwa sa kanyang kapangyarihang pinagmulan noon. Ang kanilang dalawang banal na kaluluwa ay talagang nasa perpektong pagkakasundo na, at wala ng pagkakaiba sa pagitan ng isa't isa.
Nang sandaling magkahawak sila ng kamay, para bang nabigla ang dalawa ng may kuryente, dalawang banal na kaluluwa ang agad na nag-ugnay. Nang sandaling iyon, naroon ka sa akin, ako sa iyo. Wala nang iba pa sa mundong ito ang makapaghihiwalay sa kanila. Ang marahas na kidlat na iyon ay talagang napakahina para makipagkompetensya sa harap ng banal na ugong ng kaluluwa ng dalawang tao. Sa isang kisap mata, dumating ang finals. Ngunit sina Mateo at Megan ay hindi pa rin nakakalabas sa kanilang pag-iisa. Milyon-milyong tao ang naghintay sa laban ni Mateo at Harley. Kaya sa ilalim ng arena, napakaraming martial artist ang nagtipon. Nakita na nila ang kapangyarihan ni Harley. Pero ang misteryosong si Mateo, kung anong klaseng tao siya, gusto nilang malaman. Unti-unting lumipas ang mga oras, ngunit hindi pa rin sumisilip si Mateo. Sa entablado, nakatayo si Harley na ang mga kamay ay nasa likod. Tumingin siya kay John Paul nang nakangiti at sinabing, "Kamahalan, Panginoon ng lungsod, 2 oras na ang nakalipas mula nang magsimula ang laban." Patuloy na hindi sumipot si Mateo. Maaari kayang gusto ng pamilya Yates na paghintayin ang napakaraming tao. 947. Nakasakay si John Paul sa isang tigre at nahihirapan siyang bumaba ngayon. Dahil sa pagkakaipit ni Harley ng ganito, hindi niya talaga alam ang gagawin. Ang sigurado ay ang pag-iisa ni Mateo at Megan ay tiyak na nakaranas ng ilang problema. Ang mga panganib ng paghahati ng banal na kaluluwa, paano niya hindi malalaman, ang makapangyarihang banal na hari na ito. Kahit na mayroong soul-separating pill, ang prosesong ito ay lubhang mapanganib pa rin. Pero, si Mateo na ang huling pag-asa niya. Noong una, medyo nagduda rin siya kay Mateo. Ngunit nang masaksihan ang kalakasan ni Mateo sa alchemy daw na kayang sumubok ng langit, nagpasya pa rin si John Paul na sumugal. Pero, kung titingnan mo ngayon, parang may problema talaga. Kung ang respetadong sarili mo ay hindi makapaghintay, maaari mo nang isuko ang karapatan mo at umalis. Malamig na sanggal ni John Paul. Siya rin ay pinuno ng isang lungsod, isang powerhouse ng 9th level daw Profound Divine King. Paano siya magagawang manid ng isang junior? Maliban na lang, tila walang balak si Harley na mag-skate palapit, habang nakangiti, natural lang na kayang maghintay nitong si Lynn. Dahil nga sa Bright Moon City nag-oorganisa ng ganito kalaking meet, kailangan mo pa ring bigyan ng time limit itong si Lynn, di ba? Kung hindi lalabas si Mateo ng 1 buwan, kailangan pa bang tumayo rito itong si Lynn ng 1 buwan? Isa pa, kahit na tayo ang magdedesisyon kung sino ang matatalo, mukhang hindi dapat husgahan itong si Lynn, di ba? Nandilim ang mukha ni John Paul. Hindi madaling pakisamahan ang Harley Lynn na ito. Bukod pa rito, ang bagay na ito ay hindi pagkiling sa makatwirang panig ng Bright Moon City sa simula pa lang. Ang patuloy na pagseryoso nito ay malinaw na walang anumang benepisyo para sa pamilya Yates. Nang si John Paul ay nakatali, 2 figure ang bumaba mula sa himpapawid. Naghawak kamay ang 2 tao, parang isang pares ng immortal na magkasintahan. Pagkatapos ng banal na ugong ng kaluluwa, ang pagsasama ni Mateo at Megan ay magbibigay sa mga tao ng kakaibang pagkakaisa. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni John Paul na magulat. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan ng 2 tao nitong ilang araw ng pag-iisa? Talagang nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ang huling kalaban ko ay isang matagal ko nang kakilala. Habang nagsasalita, tumalon si Mateo at pumunta sa arena. Sa totoo lang, nang sandaling iyon nang makita ni Mateo si Harley, labis din siyang nagulat. Hindi niya akalain na ang huli niyang kalaban ay si Harley pala. Noon, si Harley ay lubos na napilayan ni Mateo sa harap ng mga pintuan ng Tranquil Loud Sect. Sa simula, inakala niya na kahit hindi siya mamatay, masasaktan din siya. Hindi ko inakalang lumipas na pala ang napakaraming taon, hindi lang pala siya hindi napilayan, naabot na rin niya ang tugatog ng Faceless Realm. Ang eksena ngayon lang, isinaalang-alang din ito ni Harley. Hindi lamang siya hindi nagulat, kundi sa halip ay labis din siyang natuwa. Mas magiging masaya kaya kung bubuti ang relasyon ni Mateo at Megan kung maghihiwalay sila. Ang kagalakang ito ng paghihiganti ay tiyak na kahanga-hanga. Natatawang sabi ni Harley, "Oo nga. Kanina ko pa nga naisip na hindi ka makakapunta ngayon, at labis akong nagsisisi."
Nakangiti ang dalawang tao mula tainga hanggang tainga. Labis na nagulat ang mga manunood sa ibaba ng entablado nang makita nila ang sitwasyon. Ang dalawang walang kapantay na misteryosong batang henyo na ito ay matagal nang magkakilala. Kung titingnan ang paraan ng kanilang pag-uusap, para silang mga dating magkaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Mukhang ang tagal mong naghanda para sa araw na ito. Sabi ni Mateo na may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, ang itsura na iyon ay may di maipaliwanag na pangungutya. Parang tinek na tinusok si Harley sa ngiti ni Mateo. Nakangiti pa rin ang mukha niya. Parang naging hindi natural ang ngiti niya. Oo, mahigit 10 taon akong naghintay para sa araw na ito. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Nagkibit balikat si Mateo at walang pakialam na sinabi, mukhang pareho lang kayo ng mag-amang Tommy, na ibinebenta ang kaluluwa ninyo para sa kapangyarihan. Pero sa harap ko, Mateo, kahit ibenta mo pa ang kaluluwa mo, ang natitira, sa huli, ay kawalan ng pag-asa. May masamang pananaw si Mateo sa lahat ng may buhay. Ang ganitong pananaw ay lubhang nakasakit sa pagmamataas ni Harley. Kahit na siya, si Harley, ay makapag-isip ng daan-daang mga pukana, kahit na siya, ang cultivation realm ni Harley, ay mas mataas kay Mateo, ang huling resulta ay isang trahedya pa rin. Noon, ang Purple Mansion sect ay sumalakay sa mga hangganan kasama ang isang malaking hukbo, nais durugan ng Tranquil Cloud sect ng may lubos na lakas. Sa huli, hindi lamang nailigtas ni Mateo ang lahat ng mga bihag gamit lamang ang kanyang lakas, malubhang nasugatan pa niya si Harley, na muntik ng ikamatay nito. Ang ganitong uri ng panunupil na hindi isinasaalang-alang ang mga ranggo ay sadyang nagpapawalang pag-asa sa mga tao. Sa totoo lang, talagang nawala na siya ng pag-asa noon. Lahat ng kanyang kakayahan ay napilayan, ang kanyang puso ay parang abo na parang patay. Ngunit binigyan siya ng Divine Martial Hall ng pangalawang buhay, hinayaan siyang itakwil ang kanyang dating sarili at magbago, na nagbigay sa kanya ng walang kapantay na lakas. Sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas na ito, natalo pa niya ang kahalili ng Skypool Celestial Empire. Mas madali pa si Mateo. Hey, Mateo, ang yabang mo pa rin. Pero ang Harley ngayon ay hindi na ang Harley noon. Ngayon, hindi lang kita gustong tapakan, gusto ko pang agawin ang babae mo. Hayaan mong maranasan mo kahit kaunti ang tinatawag na tunay na kawalan ng pag-asa. Sabi ni Harley sabay tawa ng malamig. Ngumiti si Mateo. Ikinagalit ni Harley ang mga sinabi niya. Magaling, tandaan mo ang mga sinabi mo kanina lang. Sabi ni Mateo nang may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Para kay Mateo, hindi pinapayagang insultuhan ang kanyang mga kamag-anak. Ngayon, itinutok ni Harley ang sibat kay Megan. Matagumpay na napukaw ang kanyang galit. Nang makita ang ngiti ni Mateo, nakaramdam si Harley ng kilabot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sus Mariosep! Ano ba ang kinatatakutan ko? Ang kasalukuyang ako ay kaya pang talunin ang kahalili ng Skypool Celestial Empire, bakit ako matatakot sa isang maliit na Mateo? Palihim na mura ni Harley sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, parang hinahanap-hanap ni Harley ang kamatayan, malamig na sabi ni Megan sa tabi ni John Paul. Matapos ang banal na ugong ng kaluluwa kay Mateo, labis siyang naapektuhan ng mga iniisip ni Mateo na parang sarili niyang iniisip. Alam niyang tunay na galit si Mateo. Tiningnan ni John Paul ang kanyang anak, medyo nagulat. Hindi niya sigurado kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ng kanyang anak. Pero simula ngayon lang, natuklasan ni John Paul na tila kakaiba ang kanyang anak na babae. Sa oras na ito, ang ganitong uri ng pamumutla sa mukha ni Megan ay tuluyan ng naglaho. Ang mapanglo na nakatago sa kawalang sigla ay naglaho na rin ng walang bakas. Ang kasalukuyang Megan ay elegante at matino, ang immortal na Chi ay nananatili, na tila mas kakaiba at hindi maabot. Masasabing ang buong ugali ni Megan ay sumailalim sa isang kwalitatibong pagbabago. Ang kasalukuyang Megan ay may kumpiyansa at kalmado, hindi na ang dating itsura ng isang batang babae. At ang kanyang mga titig kay Mateo ay may matinding pagmamahal sa pagitan ng mga magkasintahan. Malinaw na ang itsura ng isang batang babae pa rin. Ang ganyang klase ng ugali ay para lang kay Mateo. Ano ba ang ginawa ni Mateo sa anak niya? Paano kaya? Sabi ni John Paul.
Ngumiti si Megan at sinabing, Ama, panoorin mo lang. Megan, Mateo talagang nagpagaling sa iyo. Medyo hindi siguradong sabi ni John Paul. Tumango si Megan at sinabing, Ama, hindi na rin kakailanganing humingi ng tulong ang pamilya Yates sa mga tao sa hinaharap. Sun Moon Heavenly Pupil, marahil ay wala na talaga itong kwenta. Nanginginig ang buong katawan ni John Paul, hindi makapaniwalang nakatingin kay Megan. Si Sun Moon Heavenly Pupil ay ang dalawang pamilyang Walker at Yates na pinaghirapan ng napakaraming henerasyon. Isa itong ocular art na kayang makamit ang deity realm. Paanong hindi maiinggit ang mga tao? Pero ngayon, wala talagang inisip si Megan tungkol sa Sun Moon Heavenly Pupil. Natural niyang alam ang tinutukoy ni Megan. Kung ang innate Moonlight Heavenly ay physique at ang innate Battle Soul physique, si Megan ay magiging isang walang kapantay na powerhouse. Kahit malakas ang Sun Moon Heavenly Pupil, maaaring hindi rin ito kayang tapatan ng innate Battle Soul physique. Sa Divine Dao Era, sa mga likas na pangangatawan ng kaluluwang panlaban, wala ni isa sa mga nilalang na gumala sa mundo ng walang hadlang. 948. Dahil dumating na si Mateo, pagkatapos ay magsimula. Malamig na sabi John Paul. Ugong. Kasabay nito, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalangaw-ngaw. Biglang kulog ang kulog kaya't hindi na niya napigilan ang sarili na takpan ang mga tainga. Ginulat ng suntok na ito ang buong hanay hanggang sa ito ay nanginag. Umatras si Harley ng 100 hakbang ng sunod-sunod bago halos hindi na panatili ang kanyang pangangatawan. Nag-alab ang kanyang diwa, ang enerhiya ng diwa sa loob ng kanyang katawan ay nagulo dahil sa suntok na ito ni Mateo. Sa ibaba ng entablado, tumahimik ang lahat. Lahat ay natigilan sa suntok ni Mateo. Nakita na nila dati ng sarili nilang mga mata kung paano ginantimpalaan ni Harley ang vast Sun Flameheart pupil ni Bryce gamit ang isang suntok na nagpatomba sa kanya palabas ng entablado. Pero sa ngayon, nakatayo lang si Mateo sa lugar nang hindi gumagalaw kahit isang kalamnan, habang si Harley ay tinamaan hanggang sa siya ay umatras ng 100 hakbang. Sa paghahambing na ito, medyo masyadong malakas din si Mateo, di ba? Dahil si Mateo ay first level faceless pa lamang, maraming tao ang wala ng pag-asa. Si Harley ay nasa peak 9th level faceless realm, kaya niya nakuha ang mga kwalifikasyon para makipaglaban sa Dao Profound Realms. Pero si Mateo ay nasa first level faceless pa lamang. Paano lumaban ng ganito? Pero ang suntok na ito, ibang-iba ang naging pananaw ng lahat sa kanya. Para harmony ng Mateo na ito ang unang pwesto sa Bright Moon Competition, talagang nakakatakot ang lakas niya. Mukhang napakalakas ng katawan mo. Hindi nakakapagtaka na nagawa mong talunin ang mga tinatawag na henyo. Gayunpaman, kung hanggang dito lang ang antas, humanda kang mapahamak ako. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Sa wakas ay nakapagpahinga na rin si Harley, ang kanyang ekspresyon ay napakapangit. Akala niya ay napakalakas na ng kanyang lakas. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Mateo na isa lamang first level faceless ay ganito pala kalakas. Base pa lang sa suntok na yun kanina, puro kalokohan lang ang mga tinatawag na henyo sa harap ni Mateo. Huminga ng malalim si Harley at muntik nang mawala ng malay nang biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Isang nakakagulat na presyon ng dragon ang sumiklab. Sa balat ni Mateo, tumubo ang napakaraming kaliskis ng dragon. Ang dalawa niyang braso ay naging dalawang kuko ng dragon. At ang isa sa mga ito ay bahagyang nagkulay ginto. Iyon ang tatak ng sinaunang buto ng dragon. Tubuan pa nga ng dalawang sungay ng dragon ang noo niya. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay napabuntong hininga ng malamig. Kalahating dragon na katawan. Ito. Gaano kakapal ang kailangan ng isang tunay na dragon bloodline? Nagliwanag ang mga mata ni John Paul habang sinasabi niya ito ng may pagkamangha. Pagbabagong anyo ng dragon, ito ang tanda ng isang martial artist na nagel-inang sa lahi ng dragon na umaabot sa isang napakataas na kaharian. Pero para sa mga martial artist na tao, napakakaunting tao lang ang nakakaabot sa lawak ng pangangatawan na parang kalahating dragon. Dahil napakataas ng kinakailangan para sa bloodline. Sa oras na ito, bukod sa mukha ni Mateo, halos lahat ng bahagi ng katawan ay may mga kaliskis ng dragon. Makikita kung gaano kakapal ang kanyang bloodline.
Kailangang malaman ng isa na ang pagbabagong anyo ng dragon ay hindi kasing simple ng pagpapalaki lamang ng mga kaliskis ng dragon. Pagkatapos ng pagbabagong anyo ng dragon, magkakaroon ng husay ang pangangatawan ng martial artist. Kung alam ng martial artist na ito ang mga teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng dragon, magkakaroon din ng husay ang kapangyarihan ng mga teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng dragon. Sa kasamaang palad para kay Harley, hindi lang alam ni Mateo ang mga teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng dragon, alam din niya ang mga napakalalim na teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng dragon. Tumingin si Mateo kay Harley at sinabing may mapang-akit ng ngiti, handa ka na ba? Kasabay ng isang malakas na pag-ungol, nawala sa paningin ko ang figure ni Mateo. Ugong. Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw. Lumipad palabas ang katawan ni Harley na parang bola ng kanyan. Power! Diretso na sa mukha si Harley ng isang malaking subo ng sariwang dugo sa hangin. Ang hitsurang iyon ay nakakakilabot at nakakapangilabot. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Ang Void Dragon Shadow Punch ni Mateo ay tumama kay Harley nang may puwersang nagpabagsak sa mga bundok at nagpabaligtad sa mga dagat. Putok! 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 Nang makita ng lahat ng nasa ibaba ng entablado ang eksenang ito, halos tumigil sila sa paghinga. Masyadong malakas. Ang paggamit ng ganitong lawak sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kapangyarihan ng katawang tao, ay sadyang hindi maisip. Ang napakayabang na si Harley kanina ay masyadong mahina para harapin ang isang suntok sa harap ni Mateo. Sa laban na ito ngayon, natural lang na hindi rin ito palampasin ni Bryce. Mula pa sa simula, pinapanood na niya ang laban sa ibaba ng entablado. Nang bumaba mula sa langit sina Mateo at Megan, nakaramdam siya ng samot-saring emosyon sa kanyang puso. Talagang kakilakilabot. Pero nang makita ang nakakatakot na si Mateo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung siya ang nasa entablado, malamang ay nabugbog na siya hanggang sa giniling na karne, di ba? Mag-aaral ng Vast Sun Flameheart. Biro lang to. Sa harap ni Mateo sa isang mabangis na estado, ang lahat ay walang batayan. Hindi ka naniniwala. Ang pag-arte ni Harley sa entablado ay isang buhay na halimbawa. Kalahating dragon na katawan. Hindi ko inakalang lumaki na pala ng ganito kalaki ang batang ito. Ang langgam ng isang lower realm ay naging isang napakalaking dragon na pala. Panginoong Travis, kung maaari, mas mabuting patayin mo na ang batang ito habang ginagawa mo pa ito. Matagal nang nakatitig si Travis kay Mateo. Tumanggaw siya at sinabing, tama si Howard. Gayunpaman. Harley, ang lakas ng batang ito ay hindi pa lubusang naipapakita. Hindi sapat ang pangangatawan ng half-dragon. Si Howard ang banal na tagasunod na kumokontrol sa mag-amang Tommy. Nang marinig ang mga salita ni Travis, napangiti rin si Howard. Sa arena, isang sinag ng dugong liwanag ang sumilay patungo sa kalangitan. Isang pulang dugong liwanag ng talam ang sumiklab sa gitna ng hindi kanais-nais na mga pangyayari, at tumama ng diretso kay Mateo. Hindi rin inisip ni Mateo na kaya pa palang gumanti ni Harley sa ganoong sitwasyon. Pero kahit kahanga-hanga ang blade light na ito, medyo wala pa rin itong kasanayan para gustuhin siyang saktan. Gumalaw ang kanyang banal na pandama. Isang malaking kampana ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang Heavenly King Bell ay naglabas ng sinag ng maputlang dilaw na pananggalang na balat upang mapaglabanan ang pulang dugong liwanag ng talam. Gong! Tinamaan ng Heavenly King Bell habang lumilipad pa atras. Sinamantala ni Mateo ang sitwasyon at itinago ito. Binawi ni Mateo ang half-dragon physique at ibinalik ang kanyang orihinal na anyo. Nang muling tingnan si Harley, kasalukuyan siyang naliligo sa dugo mula ulo hanggang paa. Wala ni isang buo na bahagi ng kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Ang galit na si Mateo ay hindi nagpakita ng kahit kaunting awa. Halos lahat ng kamao ay tumatama sa laman. Matapos makarating sa Faceless Realm, ang potensyal ng Primeval Dragon Bone ay mas lumago pa ng isang hakbang. Ang kanyang katawang laman ay nakarating na rin sa late stage tier 8. Ang half-dragon physique, kasama ang Void Dragon Shadow Punch, ang kombinasyong ito ay parang isang bulldozer lamang. Dinudurog ang lahat ng balakid.
Ang katawang tao na ipinagmamalaki ni Harley ay hindi karapat-dapat banggitin sa harap ni Mateo. Ang karaniwang tao, kahit na ang kanilang katawang tao ay umabot na sa huling yugto ng Tier 8, dapat ay dinurog na rin sila hanggang sa maging giniling na karne sa oras na ito. Kaya mo pa ring mapanatili ang anyong tao, mukhang pareho kayo ng mag-amang Tommy. Lahat kayo ay nilinang na mga pamamaraan ng erehe sa paglilinang. Nagtataka talaga ako ngayon, ano ba talaga ang pinaplano ng puwersa sa likod mo sa dilim? Dapat ay kasama ninyo ang mga taong nasa ibaba, hindi ba? Pupunta kayo sa Bright Moon City, kung walang aksidente, dapat ay para sa kapakanan ng Sun Moon Heavenly Pupil. Hindi nagulat si Mateo tungkol sa lakas pa rin ni Harley na gumanti. Sa halip, mahinahon niyang tinanong si Harley. Gayunpaman, nang marinig ng ilang taong nasa ibaba ng entablado ang mga salita ni Mateo, nagbago ang kanilang mga mukha, kasama na si Holy General Travis. Hindi na sila gaanong kilala sa karamihan. Bukod pa rito, sadyang pinigilan nila ang kanilang mahahalagang aktibidad, mukhang hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong martial artist. Hindi niya inakalang nahalata ito ni Mateo sa isang sulyap lang. Hahaha, Mateo, hindi mo nga ako binaygo. Kung mas malakas ka, mas matutuwa ka kapag napatay kita. Dugo. Diyos. Pagbabago. Sigaw ni Harley nang may kaba. Bigla na lang, nakita ko ang blood chi ni Harley na pumailan lang sa langit. Ang dalawang pupil niya ay naging pula, at ang buong katawan niya ay nababalutan din ng isang masa ng liwanag na parang dugo. Mabilis na tumataas ang aura ni Harley, papalapit ng papalapit sa Dao Profound Realm. Ugong. Sa wakas, ang malaking bangin na ito sa pagitan ng Faceless Realm at Dao Profound Realm ay direktang nalampasan ni Harley. 949. Nagbibiro ka siguro, di ba? Mula sa Faceless Realm patungong Dao Profound Realm, nasira ang puwang ng ganoon lang kabilis. Nakakakita ng mga multo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang realm na ito ay halos katumbas ng kabuuan ng lahat ng Cultivation Realm dati. Anong uri ng paraan ng cultivation ang makapagbibigay ng ganito kalaking tulong? Dahil dito, nasa panganib si Mateo. Nakakatakot talaga ang Harley na iyon sa Faceless Realm. Ngayong nakalusot na siya sa Dao Profound Realm, hindi ba't kalabanan niya ang langit? Ang eksena kung saan nakalusot si Harley ay labis na ikinagulat ng lahat. Ang mahirap lampasan na bangin na ito ay nalampasan ng walang kahirap-hirap ng ganito. Maraming tao ang nahirapang tanggapin ito. Nabalutan ng liwanag ng dugo ang kalangitan. Ang mga sugat sa katawan ni Harley ay makikitang gumagaling sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Walang katapusang takot ang mga martial artists sa ibaba ng entablado. Kahit hindi namatay si Harley, tiyak na nagtamo rin siya ng matinding pinsala dahil sa walang habas na pambobomba ni Mateo kanina. Pero ngayon, gumaling na siya ng ganito na lang. Kakaiba talaga itong si Harley. Ang kasalukuyang Harley, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pulang-pulang mga mata, ang kanyang buong katawan ay parang nasa isang estado ng galit. Nakatitig ang mga mata niya kay Mateo, at sabay tawa ng malakas, "Kumusta, Mateo? Ngayon, tanggapin mo ang aking hatol." Isa pa, natatandaan ko ang pangungusap na iyon, ang iyong babae, akin siya. Kalmado at kalmado pa rin ang itsura ni Mateo. Hindi siya naapektuhan ng nakakagulat na aura ni Harley. Nang marinig ang mga salita ni Harley, nanlamig ang tingin ni Mateo, ngunit bahagyang ngumiti, "Ito na ba ang tunay mong kalaban? Medyo nadismaya ako dahil sa ginawa mo." Iwinasiwas ni Harley ang kanyang kurbadong espada at sinabing may malamig na ngiting, "Tumigil ka sa pagpapanggap. Para makabisado ang Blood God transformation, tiniis ko ang lahat ng uri ng pagpapahirap sa loob ng 10 taon na ito. Araw-araw ay buhay na mas masahol pa sa kamatayan. At lahat ng ito ay para makaganti sa iyo. Ngayon na nakalusot ako sa Dao Profound Realm, ang kapangyarihan ng aking Heretic Cloud Blood Saber ay tataas ng hindi bababa sa 100 beses. Sa pagkakataong ito, nakikita ko kung ano ang gagamitin mo para harangan ito." Matapos malampasan ito, lumago ang kumpiyansa ni Harley. Sa kabila nito, sa harap ng first level Faceless Mateo, puno siya ng kumpiyansa. Hindi niya lubos maisip kung anong mga paraan ang maaaring gamitin ni Mateo para harangan ang kanyang Heretic Cloud Blood Saber.
Kahit ang half-dragon physique ay hindi rin. Nang makita ni John Paul ang eksenang ito, ang kanyang mukha ay natatakpan din ng nag-aalalang hitsura. Napakasama ng loob ni Harley. Kung talagang nanalo siya, hindi iyon magandang bagay. Nagningning ang mga mata ni Mateo sa ipinakita niyang pagganap kanina. Hindi niya talaga alam na ang lakas ng pakikipaglaban ni Mateo ay talagang napakalakas. Kaya lang, nakarating si Harley sa Dow Profound. Sumailalim sa isang kwalitatibong pagbabago ang buong pagkatao niya. Imposibleng maging katapat niya si Mateo kung aasa lang siya sa half-dragon physique. Gayun din, ang ilang taong nasa ibaba ng entablado, si John Paul ay nagpalakas din ng kanyang pagbabantay, palihim na nagpapaalam sa mga miyembro ng angkan na dagdagan ang pagbabantay. Ang iilang taong iyon ay nagtago ng napakalalim, nakikihalubilo sa mga ordinaryong martial artist nang hindi napapansin. Kahit siya ay hindi rin napansin. Pero nakita talaga sila ni Mateo sa gitna ng hindi mabilang na martial artist sa isang sulyap lang. Hindi niya talaga alam kung paano ito napansin ng batang ito. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang tumingin kay Megan. Natuklasan niya na kalmado pa rin si Megan gaya ng dati. Megan, hindi ka ba nag-aalala kahit kaunti kay Mateo? O mayroon pa rin siyang kakaibang kakayahan na hindi niya nagagamit? Tanong ni John Paul. Umiling si Megan at sinabing, hindi ko alam ang tungkol sa mga kahangahangang kakayahan ni Kuya Yuan. Pero, walang paraan para matalo siya. Talagang natalo si John Paul. Ang ganitong uri ng walang batayan at tiwala ay talagang hindi maaasahan. Hindi niya talaga maisip kung anong klaseng mga hakbang ang magagamit ng first level faceless Mateo para talunin si Harley. Tumingin si Mateo kay Harley at puno ng awa ang sinabi, Harley, hindi tayo magkapareho ng mundo. Ang sinasabi mong kay abangan mo ay hindi dapat banggitin sa harap ko. Dahil gusto mong tumingin, hahayaan kitang tingnan ang tinatawag na isang tunay na henyo. Itinaas ni Mateo ang kamay. Hawak niya ang Star Moon Sword. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, itinuro si Harley habang hawak ang Star Moon Sword ng ganoon lang. Malinaw na walang bahid ng mapanganib na aura na lumalabas sa katawan ni Mateo. Pero hindi ko alam kung bakit, nanindigan lahat ng balahibo sa katawan niya. Pinagdikit ni Harley ang kanyang mga ngipin. Muling umakyat sa kalangitan ang dugong chi sa kanyang katawan. Ang presyon ng Berserk Dow Profound Realm ay nakonsentre sa kanyang kurbadong espada. Isang nakakagulat na aura ang halos hindi maimulat ng mga martial artist sa ibaba ng entablado. Gumalaw ang isa, habang ang isa naman ay nanatiling hindi gumagalaw. Isa itong napakalakas na pagkakaiba. Nakakagulat ang aura ni Harley. Habang nabibiyak ang espadang ito, tila kahit ano pa man ito, maaari pa rin itong hatiin sa dalawang bahagi. Samantalang si Mateo ay walang kahit anong aura na para bang ang buong mundo niya ay nabibilang sa katahimikan. Pero, si Harley lang ang nakaramdam ng banta ni Mateo. Sa tingin ng ibang tao, si Mateo ay mapagmataas at walang kahit kaunting banta. Dahil hindi nila ito nararamdaman. Anong ginagawa ni Mateo? Kung ganito ang ipopost mo, wala namang banta. Nabuo na ang momentum ng talim ni Harley. Hindi na rin kalmado si John Paul. Sa oras na ito, sa wakas ay nakapagkilos na si Mateo. How? Dalawang magkaibang aura ang biglang lumabas sa katawan ni Mateo, isa ay itim at isa ay asul. Ang dalawang aura ay umikot sa paligid ni Mateo at nagsimulang umikot ng malakas, na bumubuo ng isang vortex. Ang vortex na ito ay lalong lumakas ng lumakas, unti-unting bumubuo ng isang bagyo. Nang makita ang eksenang ito, nagpakita si John Paul ng isang natulalang hitsura. Ito ay. Pero wala nang pakialam si Harley. Nabuo na ang momentum ng kanyang talim, at bigla niyang hiniwa ang saber, dala ang isang walang kapantay na mabangis at mabilis na bloodlight habang sumusugod ito patungo kay Mateo. Putok, putok, putok. May mga bitik na lumitaw sa protective grand array ng arena sa ilalim ng hiwa niyang ito. May isip ng isa kung gaano kalakas ang lakas ng kanyang suntok na ito. Hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ni John Paul nang makita ang sitwasyon, at mariin niyang sinabi, bilasan ninyo, palakasin ninyo ang hanay. Kung hindi, babagsak ang malaking hanay. Sa totoo lang, hindi na niya kailangang turuan ang iba.
Ang dalawang emperador ng formation ng pamilya Yates ay tumalon na at nagpakawalan ng hindi mabilang na mga spell patungo sa Grand Array. Di nagtagal, naging matatag ang malaking hanay. Hindi rin inakala ng mga formation masters ng pamilyang Yates na ang huling labanan ng Bright Moon Competition ay talagang malalaban sa ganitong antas. Kahit ang malaking hanay na kanilang inilatag ay halos hindi na kayang suportahan. Napakalakas ng dalawang powerhouse na ito ng Formation Emperor. Sa ilalim ng kanilang pagsasama-sama, ang malaking hanay ay hindi na nanganganib na gumuho. Pero sa oras na ito, dumating na ang sable ni Harley sa layong 10 talampakan mula kay Mateo. May bahid ng kasiyahan ng paghihiganti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Hindi pa nabubuo ang galaw ni Mateo. Naniniwala siyang ang sable niyang ito ay kayang hatiin si Mateo sa dalawa. Kahit papaano, kailangan din nitong maging sanhi ng malubhang pinsala kay Mateo at malapit ng mamatay. Hanggat kaya niyang manalo sa laban na ito, siya, si Harley, pa rin ang mananalo. Gayunpaman, nang dumating ang kanyang sable sa loob ng 3 talampakan mula kay Mateo, laking gulat niya nang matuklasan na ang kanyang kurbadong talam ay hindi na kayang humakbang pa ng kahit 1 pulgada. Nanatili pa rin si Mateo sa posture ng paghawak ng espada. Halos magkabanggaan sila sa dulo ng talam ni Harley. Gayunpaman, ang sable ni Harley ay walang paraan para makahakbang pasulong. Huho-huho. Sa paligid ni Mateo, ang isang itim at isang asul na bagyo ay lalong lumakas. Sa simula, ang momentum ng saber ni Harley ay mas malakas kaysa sa aura ni Mateo. Ngunit, ang aura ni Mateo ay lalong lumakas. Ang radius ng bagyo ay lumaki rin ng lumaki. Unti-unti, naitulak nito ang katawan ni Harley paatras. Sa oras na ito, biglang idinilat ni Mateo ang 2 mata. Isang nakakatakot na aura ang agad na bumalot sa buong plaza. Pinakadakilang tunay na pagsasanib ng intensyon. Halos kasabay nito, sina Jackson, John Paul, Travis, ang mga pinakamayayamang nilalang na ito, ay sumigaw sa takot. 950. Hindi maganda, nasa panganib si Harley. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Travis, ang buong pagkatao niya ay sumugod patungo sa entablado na parang palaso na nakawala sa pana. Sumanghal ng malamig si John Paul at sinabing, masyado mo talagang minamaliit ang Bright Moon City ko. Kasabay nito, biglang nawala ang figure ni John Paul sa kanyang kinaroroonan. Nang muli siyang lumitaw, nakaharang na siya sa harap ni Travis. Nalungkot si Travis, at isang salamin ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang sandaling ipinakita ang salamin, sumabog ito na may kakaibang aura. Dumating si John Paul na may dalang apoy ng puot, gustong turuan si Travis ng isang mabuting aral. Ngunit nang makita ang kapangyarihan ng salamin na iyon, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago ng husto, at ang kanyang figure ay biglang umatras. Sa sandaling iyon, ang aura ni Mateo ay lalong naging kamangha-mangha. Ang 2 hibla ng asul at itim na puwersa ay biglang nagsama-sama, na bumuo ng isang nakakatakot na atake. Huwag! Walang pagkakataong makatakas si Harley sa oras na ito, at hindi niya napigil ang sumigaw ng kawalan ng pag-asa. Espada ng asul na ulap na pumapatay ng espiritu. Mahinang sigaw ni Mateo. Kumislap ang espadang chi at naglaho, diretsyong tumungo kay Harley. Ang guhit na ito ng espadang chi na nagpapalitan sa pagitan ng asul at itim ay naglalaman ng 2 uri ng kataas-taasang tunay na intensyon. Ang isa ay ang Asher Deeper Floating Zero Sword, ang isa naman ay ang Slaughter Supreme True Intent. 2 uri ng pinagsanib na tunay na intensyon, ang kapangyarihan ng espadang ito ay talagang pumupunit ng isang malaking bitek sa kawalan. Ugong. Direktang nabasag ang depensibong Grand Array dahil sa makapangyarihang Sword Chi, at pinalipad palabas ang 2 Formation Emperor ng Yates family. Sa ilalim ng espadang ito, siguradong patay na si Harley. Pero sa huling sandali, isang figure ang biglang hamarang sa pagitan ng 2 tao. Tinakot ni Travis si John Paul sa isang galaw lamang at hinarang sa harap ni Harley ng may pinakamabilis na bilis. Spirithorn Shorting Mirror. Basagin mo ako. Sumigaw ng malakas si Travis. Sumabog ang salamin na hawak niya ng may nakakagulat na kapangyarihan. Ugong.
Ang nakakatakot na asul-itim na espadang chi ay unti-unting nanghina sa ilalim ng liwanag ng salamin na ito, at tuluyang nawala sa paningin. Ang tiyak na makamatay na espada ni Mateo ay napatay ng ganito. Bumagsak si Harley sa lupa, ang kanyang mukha ay walang kapantay na mapatla. Ang kanyang mga mata ay mapurol at walang buhay. Malinaw na hindi pa siya nakakawala sa takot sa kamatayan. Lumungkot ang mukha ni Mateo, at tumingin siya kay Travis habang malamig na sinasabi, banal na artifact. Nakatitig ang lahat sa salamin na hawak ni Travis. Ang salamin na ito ay isa palang banal na artifact ng mga alamat. Para maitaboy si John Paul, ang ganitong antas ng pinnacle expert, kailangan itong maging isang divine artifact. Banal na artifact. Isa talaga itong banal na artifact. Hindi ko inakalang sa pagpunta ko sa Bright Moon City, makakakita ako ng isang banal na artifact na mabubuo. Ano nga ba ang pinagmula ng Divine Martial Hall na ito? Para magkaroon talaga ng isang divine artifact. Mabubuo ang banal na artifact, maaari kayang. Bababa muli ang banal na daw. Gulat na gulat ang mga martial artist na nanood ng laban. Hindi nila inakalang sa panunood ng Bright Moon Competition ay may nakita silang isang banal na artifact na nabuo. Ang sitwasyon ng labanan ngayon ang siyang dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang sitwasyon. Una ay ang pagbabago ni Mateo sa Half-Dragon Physique, pagkatapos ay ang Blood God transformation ni Harley na direktang nagtagumpay patungo sa Dao Profound. Kasunod nito ay ang pagsasama-sama ni Mateo ng kanyang mga tunay na layunin. Panghuli, isang banal na artifact din ang nabuo. Noong una, ayos pa rin naman. Pero kapag pinagsama ang mga tunay na intensyon, iyon ang ginagawa ng mga Divine King Powerhouse. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga powerhouse ng Divine King ay nakasalalay sa pagsasanib ng Supreme True Intent na ito. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng mga tunay na layunin, mapapayagan nito ang lakas ng isang banal na hari na malampasan ang ibang mga banal na hari. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang 10 dakilang banal na hari ay dahil pinagsama nila ang iba't ibang uri ng makapangyarihang at pinakamataas na tunay na intensyon. Ganito nila na ipakita ang paghamak sa lahat ng nasa ilalim ng langit. Pero itong batang si Mateo na nasa first level faceless realm pa lang, kaya na niyang pagsamahin ang mga tunay na intent. Kapag nakalusot na siya sa Divine King Realm, gaano kaya siya kitikot? Masasabing hanggat hindi namamatay si Mateo, tiyak na magiging isang powerhouse siya sa klase ng 10 Great Divine King sa hinaharap. Kung tungkol naman sa banal na artifact, ang Spirithorn Shattering Mirror, hindi na kailangang sabihin pa iyon. Simula nang lumiit ang Divine Dao at maging zero, hindi na rin lumitaw ang mga Divine Artifact. Kahit ang 10 dakilang Divine King ay gumamit lamang ng mga Transcendent Grade na banal na artifact. Ngunit ngayon, isang banal na artifact ang muling lumitaw. Paanong hindi sila mabibigla nito? Hindi direktang sinagot ni Travis si Mateo. Seryoso rin ang ekspresyon niya habang sinasabi, hindi ko talaga inaasahan na sa murang edad mo, kaya mo nang pagsamahin ang mga tunay na layunin. Si Han pala ang nagkamali. Dahil natalo na si Harley, ang sarili mo ang panalo. Bakit kailangan pang lipulin ng walang awang? Susuko na lang ang ating Divine Martial Hall. Sa pagkakataong ito, biglang nagulat si Harley, at biglang tumawa ng malakas at sinabing, haha. Hindi pa ako patay. Hindi pa ako patay. Mateo, ano ngayon kahit na pagsamahin mo ang iyong tunay na intensyon? Hindi mo pa rin ba ako kayang patayin? Para bang nabaliw si Harley, sumisigaw ng buong lakas, inilalabas ang mga negatibong emosyon sa kanyang puso. Tumingin si Mateo kay Travis at malamig na sinabi, kung ako, si Mateo, ay gustong pumatay ng tao, hindi mo mapipigilan. Ngayon, dapat mamatay si Harley. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, walang tigil na bumaantong hininga ang mga tao. Isang banal na artifact na nabubuo, kahit na may 3 ulo at 6 na braso si Mateo, hindi rin posible na patayin si Harley. Hanggat nariyan si Travis, ang kanilang Divine Martial Hall ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Hindi ba niya nakikita na ang isang taong kasing lakas ni John Paul ay nananatili ring malayo sa harap ng isang Divine Artifact? Malinaw na nagpapakita ng katapangan ang mga sinabi ni Mateo. Malamig na ngumisi si Travis nang marinig iyon at sinabing, napakaarte mong batang yan.
Gusto kong makita kung paano mo mababasag ang Spiritorn Shattering Mirror sa mga kamay ko. Ha! Kayang durugin ng Spiritorn Shattering Mirror ang lahat ng atake. Maliban na lang kung eksperto ka sa antas ng 10 dakilang banal na hari, kung hindi, kalimutan mo na ang pagnanais na makalusot. Gusto rin akong patayin ng mga katulad mo. Mayabang na sabi ni Harley. Sa oras na ito, dahan-daang lumapit si John Paul sa tabi ni Mateo, at sinabi kay Travis, dahil mayroon kayong lahat ng banal na artifact, ililigtas ko kayong lahat mula sa kamatayan ngayon. Isama ninyo ang inyong mga tauhan at agad na umalis para sa akin. Humagalpak ng tawa si Travis at sinabi kay John Paul habang nakakuyom ang mga kamao, si City Lord Yates pa rin ang mas nakakaalam. Aalis na rito si Han. Mateo, ang talento mo ay higit pa sa iba, ngunit kung desperado kang itataguyod ang iyong mukha, ang mawawala ng mukha ay ikaw lamang. Pagkatapos mag-usap, dinala ni Travis si Harley na malapit nang umalis. Tumigil ka. Malamig na sabi ni Mateo. Lumingon si Travis at walang pakialam na nagsalita, ano? Anong gabay ang mayroon ka pa? Pinayagan ko ba kayong umalis? Malamig na sabi ni Mateo. Hindi rin inisip ni John Paul na mangungulit ng ganito kawalang katwiran si Mateo. Hawak ng kabilang panig ang isang banal na artifact. Kapag nawala na ang lahat ng kanilang kagandahang asal, tiyak na magdurusa ng malaki ang Bright Moon City. Kahit pa mapabagsak nila ang kabilang panig, sa huli, mas malaki pa rin ang natamong pakinabang kaysa sa mga natamong pakinabang. Mateo, hanggat nananatili ang mga berdeng burol, hindi magkukulang ang panggatong. Mas mabuting hayaan mo muna silang umalis. Hindi mo kayang kalabanan ang lakas ng isang banal na artifact. Pagmamakaawa ni John Paul. Hahaha. Ang nakakaintindi ng panahon ay isang matalinong tao. Mateo, gumamit ka pa nga ng Supreme True Intent Fusion. Maaari ka bang may dala ka pa ring trump card? Natatawang sabi ni Travis. Tumanggaw si Mateo at sinabing, ako, si Mateo, ay palaging tapat sa sinasabi ko. Kung gusto kong mamatay si Harley, kailangan niyang mamatay ngayon din. Nang makitang nanggugulo pa rin si Mateo nang may hindi makatwirang kahilingan, sa wakas ay talagang nagalit si Travis, Talagang tinatanggihan mo ang mukha kapag ibinigay na. Kung hindi dahil sa pag-aaruga sa banal na diwa, malamang ay patay ka na kanina. Posible ba talagang iniisip mong hindi kita pinangahas na patayin? Ugong. Hindi nagsalita si Mateo. Dalawang daloy ng itim at asul na puwersa ang muling bumalot sa kanya. Gagamitin niya ulit ang Spirit Extinguishing Asher Cloud Sword. Pabaya at bulag na nilalang. Dahil ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, hindi rin kita may iligtas. Habang nagsasalita, inilabas ni Travis ang Spiritorn Shattering Mirror. Espiritu Extinguishing Asher Cloud Sword, patayin mo. Isang espadang pinakawalan, niyanig ang mundo. Hanggal. Pareho lang ang resulta kahit paulit-ulit pa. Spiritorn Shattering Mirror, basagin mo ako. Sigaw ni Travis. Ngunit sa oras na ito, isang napakalaking pagoda ang bumaba mula sa langit, dinurog patungo kay Harley. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.